To know what you know and know what you don't know is the characteristics of one who knows. So tingin mo ba tong SOCMED, yung kung ano-anong bagong naglalabasan itong generation na to, na-improve ba niya yung buhay mo sa tingin mo? Oo. Okay. Dapat mahanap mo yung mga kasiyahan sa mga maliliit na bagay kasi yun yung lagi nandyan. Kasi doon nag-aasaran na, nakakainis nga. So sa akin, parang ang sinasagot ko doon, hindi sila nakakainis. Hindi mo lang sila sila gusto. market. Hindi ko yung market nila. So wag mo sabihin sa akin na nagustuhan mo ako dahil pangit yung hindi mo gusto. Parang unfair yun sa kanya, unfair din siya sa akin. Nasaan na yung pickles? Andito lang yung kanina eh. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mike Unson, isang veteranong stand-up comedian. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong talento, pananaw, panlasa at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan na lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Mga minamahal na kapatid, nandito po ulit kami sa Tiny Bar. Isa sa mga, yun po yung community na tinatambayan ko lagi. Kahapon lang, andito ako. Ang guest po natin ngayon, isa sa mga pinaka-pioneer ng stand-up comedy sa Pilipinas, Kuya Mike Unson. Kung nag-stand-up comedy ka, panigurado kilala mo si Kuya Mike Unson. Kuya Mike, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation namin na mag-guest ka. Punta na kagad tayo sa unang tanong. Actually, hindi minanipulate kita na imbitahin ako. Diba? Wala akong ginagawa na, kumbaga akala mo in-invite mo ako. Inano ko yun. Prinogram ko yun. Di mo na po na, lately madalas kitang batiin sa labas. Kinakamusta-kamusta kita. Ang goal ko nun is, wag mo makalimutan. So malamang nung pauwi ka, nagda-drive ka, Uy, pwede kong i-guess si Kuya Mike. parang pwede ko yata i-guess si Kuya Mike. Tapos nung nakita kita ulit, parang humirit ako. Alam mo, busy ko lately. Wala akong panahon sa mga bagay. So nag-implant ako ng doubt sa'yo. Lalo ka ngayong Mga yan. nainganyo na kailangan ko itong makuha. Tapos yung pinaka-slam dunk ko is yung pinuri ko yung podcast mo kay Lord. Yun, dun na sabi ko, ito na yung aking kumbaga sa assault ng gera. Ito na yung... The Art of War ba yung ginawa mo? Hindi. Well, successful naman. Hindi, pero dati talaga, napag-usapan namin na Jimbert na lahat ng pwede namin ma-guest talaga dito sa Tiny Bar. Kasi yung Tiny Bar talaga dito, yung community natin, iba't ibang creatives, iba't iba rin ng art, iba't iba ng field. So parang ang dami talagang pwede ma-guest dito. Eh syempre, yung Mike Unson na isa sa pinaka, yun nga, nagsimula ng kung ano man yung meron Ako ngayon. yun. Matik talagang i-guess kita kahit sinaikwar mo man ako, hindi. Anong episode na ba to? Ano ba? 56 ba? 57. 57. Dami Kita na mo, rin. lucky number ko yung 5 at 7 eh. Bakit? Yung 5 kasi, may sinalihan akong contest dati. Nung bago pala ako nagsa-stand-up. Sumali ako sa contest na ako yung si contestant number 5. Tapos nanalo ako. So, nung time na yun, parang medyo ako in between jobs. Medyo yung pera ko, dwindling. So, ang laking, kumbaga, dahil dun sa contest na yun, natuloy ko yung ginagawa kong mag-stand-up nang walang iniintindi. So kaya naging memorable sobra sa iyo. Tinandaan ko yung number 5. Sabi ko, yung number 5, swerte sa akin yan. So, yung 7 naman, Lucky number talaga lucky yun. naman ang lucky number yun. Di ba yung birthday ni Harry Potter yun? Magic number talaga yung 7. 7, July 13 yata ang birthday ni Harry Potter eh. So, 7, 13. Yung lucky number ko rin yung... Ang lucky number ko rin, yung Friday, 13. If you notice, check mo yung calendar ko. Lagi ako may show ng Friday the 13th. So, pag nagsimula yung taon, hahanapin ko kung ilan yung Friday the 13th and dapat may show ako nung Friday the 13th. Kumbaga malas sa iba, sa'yo swerte. Sa akin swerte yung 13. Friday the 13th, paborito ko yan. Sige Kuya Mike, punta na tayo doon sa unang tanong ko. Sige. Kadalasan nga, yun nga, medyo nilalagyan namin ng unting bigat para maset lang yung pace natin dahil, yun nga, medyo ganun yung themes namin kadalasan.
Kuya Mike, yun nga, stand-up comedian ka for ilang years na? Ano na, bale 22nd year ko na tong 2025. Nung 20 Feb, bale. Feb 3, 2025. Ay, sorry. Hindi, basta Feb. Hindi ko maalala yung exact date, pero Feb. Kumbaga, yun. More than 20 years ka na kumbaga nasa field ng pagpapatawa. Feb 2003 ako nagsimula eh. Pero kung isi-simplify mo lang, kung ipuput into simple words mo lang, ano ba yung nagpapagawang nakakatawa sa isang bagay, sa isang linya, sa isang sulat, o sa isang delivery? Ako tingin ko ano siya, yung collective experience ba. Kunyari may sinabi akong bagay na naalala mo. Kunyari, ano kasi ako, I do observational stand-up. So lahat ng kinukwento ko basically is something na nakita ko na. Kunyari, nakakita ako nagbebenta ng hot rock sa daan. Pagka ginawa ko siyang joke, maaalala mo yun, oo nga no, parang, so it's a series of oo nga no, parang gano'n. Tama siya, tama, oo nga, ganun nga yun. Tapos eventually, may mga jokes akong hindi pumapasok sa ano ngayon. So, mahilig ako dun sa absurd na topic eh. Yung kunyari, yung mahilig ako sa anything na, mahilig ako manood ng true crime eh. True crimes? Oo, yun yung mga ano, yung mga podcast na nanonood ako ng mga, nakikinig ako, nanonood ng anything na may Sila kinalaman. Stephanie Sue. Ay, mga ganyan. Yung mga tipong, yung kapitbahay niya, nilibing niya sa bakuran niya. May comedy in it eh. Pero, hindi yata yung tinatanong ko. Actually, dark humor. Dark siya ako, talaga. nandyan ang humor ko talaga. Totoo. Actually, ako, binabalanse ko lang. Mahilig ako sa dark humor, pero hindi lang naman yun yung arsenal ng jokes ko. So, siguro meron ako pag nagpe-perform ako, nasa 30% yung dark humor. Tapos, meron mga usual observations. Ganun. So, bottom line, lahat ng kinakwento ko, either na-experience ko, napanood ko, nakita ko sa kalye, na kwento ng kakilala ko, na biglang, oo nga, no? Sige, di ba? Ganun. So parang sinasabi mo na parang ang relationship ng audience at saka ng comedian dun sa joke is very personal kasi parang pinapaalala mo yung experience nila. Yes. Na nilagyan mo lang ng delivery pa na kumbaga, creative. gagamitan mo lang ng kasi para ka lang naman nagte-thesis pag nagsa-stand-up ka eh. Pwede kang gumamit ng mga technique na comparison and contrast. 'Di ba? May ganun sa thesis eh. So, example ng comparison and contrast ko is may joke ako tungkol sa difference ng MTR sa Hong Kong at MRT sa Pilipinas. Tapos gagamitan ko na siya ng mga bagay tulad ng pag-mimic, paggamit ng sound effects, paggamit ng act-out, paggamit ng emotional tag. Emotional tag, yun yung tinatry mong i-simulate kung ano yung iniisip ng nanonood. So, kunyari, sinabi nung character, ako taga Forbes ako eh. Tapos, sumagot ko, taga Forbes ka. Yun, emotional tag yun. Kasi, di ba, parang, kunyari, medyo jologs yung nagsasalita. Tapos, nakatira po ako sa Tapos, biglang, doon ka nakatira. Yan, emotional tag yan, bale. Lang yun, bad example lang yun. Yun lang yung naisip ko right now. Natutuwa ako na yung ini-explain mo parang kasi ako nerd ako eh. Parang ang nerd mo rin explain kung paano ka magpatawa. Like, ang dami palang mental processes na nangyayari para kasi siya science siya eh. Yeah. Well, everything. Saka lahat naman ng gagawin mo, dapat pinag-iisipan mo eh, di ba? Yeah, totoo. So ako, when I do stand-up, I attack it in a tactical way. Kunyari, okay, ito yung intro ko. Kunyari, nakita ko, yung crowd, mas maraming babae. Gagawa ako ng mga joke tungkol sa women empowerment. Tapos titirahin ko yung mga lalaki na incompetent sila. Tapos at a certain point, dito ko papasok yung mga jokes ko na walang kinalaman dun sa unang topic ko. Tapos lagi ako, if makita mo yung notebook ko, mahilig ako mag-mind map eh. Tapos ko talaga, isa sa favorite ko na laro while I'm performing is yung pattern game. So, ibabato ko sa ganitong topic, ibabalik ko dito. Magsa-start ako ng bago na walang kinalaman sa lahat ng pinag-usapan ko. Babalikan ko naman isang bagay. Eventually, i-conclude ko siya minsan gamit yung unang point na ni-raise ko or totally walang kinalaman sa lahat. Parang gano'n. So siya, it's something na may plano siya eh. Para kang parang kang coach na okay. Actually, in relation dun sa kaninang yung kinikwento mo kanina bago tayo magsimula. Yung parang yung Art of War nga. Tama. Yes. Nakakatawa kasi parang comedy yung pinag-uusapan natin. Pero the strategy or the tactic is very
Oh, yes. Very, very Parang di ba? dark psychology. Hindi, joke lang. Kinda. Psychology. Kunyari di ba? Let's say, uso ngayon, di ba? Uso ngayon na pagka may kinaiinisan ka, narcissist daw. Di ba? Madalas ka makakita nun sa mga... Ano yun pop psychology yun. pop psychology yan. Dinadayag Pero sa pagka, pag ni-research mo si narcissism, fascinating siya eh. Tipong makakakita ka ng mga terms na gaslighting, yung pinapalabas mo na ikaw yung may kasalanan. Di ba? Ang galing. Gago siya pero ako yung may kasalanan pero papaniniwalain ko na ikaw yung may kasalanan tapos papag-guilty kita. Tapos may mga technique na ika-cut off kita para habul-habulin mo ko. Di ba? Siya, science siya eh. So yun lang medyo baliw yung gumagawa nun. Pero pagka aralin mo siya as an observer, nakakatawa siya. Ako personally natatawa ako sa whole yung whole umbrella of narcissism. Diba? Di kasi ngayon parang dati kasi hindi siya masyado napapag-usapan dahil nga walang masyado ngayon kasi dahil sa social media parang nagkaroon ng avenue or nagkaroon ng medium ang mga narcissist para maipakita sa mundo kaya mas napapansin din sila. Ngayon yung with the advent of social media, lahat na ngayon may voice na. Kumbaga kahit matalino ka, tanga ka, pwede ka magsabi ng kahit and birds of the same feather. Kunyari, matalino kang tao, mag-a-attract ka rin ng kapwa matalino, kayo yung magdi-discuss. Or kung tanga ka, na misinform ka, bobo ka, nagsasalita ka lang ng hindi ka nagre-research, makaka-meet ka rin ng mga like-minded imbeciles. Tapos pag yung mali, inisip mong tama, tapos marami kayo, nagiging tama siya. Para siyang kasinungalingan. Sino nga ba nag-quote na? May quote na yun eh. Parang yung pagka nagiging tama yung million lies yung isang lie nagiging tama pagka maraming tao yun. Parang 'di ba sabi nga nila common yun dati pag sinabi ba nung 'di ba common high school point yun ng teacher kunyari. Ba't mo ginawa yun? Kasi ginawa rin nila eh. Pag ba sinabi nilang tumalon ka sa bintana, tatalong ka, 'di ba? So wala lang. So yun lang yun. May weapon yung social media eh. So either gamitin mo sa mabuti, gamitin mo sa masama, or mag-lurk ka lang, manood ka lang, di ba? Yun naman ang ko talaga sa lahat, kahit sa technology or sa man, tools lang. Tools lang naman lahat. Kunyari, yung screwdriver, pwede mo panaksak, pero pwede mo rin panggawa ng Tama. para bang social media, kung intentional din na gusto mo makabuti siya sa'yo, kasi mapipili mo rin. Ano ba ang parang general point ng social media is mag-connect kayo sa mga taong malayo, di ba? Mag-connect kayo nang di kayo nagkikita. So, bale, hinighlight lang niya lahat ng ginagawa na natin to begin with. Para nung grade school, pinagtitripan mo yung mga classmate mo minsan. Na wala lang, okay lang kayo. Kaya nagiinuman kayo. Di ba, pag nagiinuman kayo minsan, pinagtitripan niyo yung mga kakilala niyo. Kunyari, sabi mo, si Basti ng isang beses, wala sa tono nung kumakanta. Tapos biglang darating Madalas ka. yun. Hindi, once lang. So, nangyari lang yun. Echo chamber lang naman yung Sokmed eh. So, yun, nangyayari. Pagka banda ka ngayon, maglabas, pwede mo nang, kunyari, hindi pa tapos yung kanta mo, pwede mo na ilabas. Tapos may, may makakanood na. Diba? Makakanood na, Diba? Pero kanina ko nabanggit mo yun nga, yung sabi mo yung mga like-minded people, kunyari matalino ka, ma-attract mo yung mga taong matatalino. Kung medyo imbecile ka, medyo ma-attract mo yun. Pero kunyari, sa'yo lang kuya, sa sarili mong parameters, ano ba yung isang taong matalino? At ano yung isang bobo? Pare, lang yan. Balik lang tayo kay Confucius, di ba? Ano sabi? To know what you know and know what you don't know is the characteristics of one who knows. Di ba? Tama ba? Yun ba yun? Hindi ko pa, hindi ako masyadong sa Eastern. Nakita ko lang yun sa commercial ng spaghetti sauce ng bata ako. Pero di ba? Yeah. Tama. I think yung matalino kayo, if kaya mo Alam mo i-admit yun, na hindi mo alam lahat. Totoo yun. Saka may sorry mahilig guilty pleasure ko manood ng Pinoy action films eh. Hindi yan alam ng maraming kaibigan ko eh. So kakanood ko lang nung may pinanood akong action movie na si Philip Salvador yung bida eh. Tapos parang sinasagot-sagot niya yung hepe niyang corrupt. Tapos parang sabi nung hepeng corrupt, parang may nalalaman ka ha? Parang ano bang pinalalabas mo? Tapos sabi ni Philip Salvador, alam ko. At ang hindi ko alam, malalaman ko rin. So parang pwede rin, nung narinig ko siya, tawa ako ng tawa. Philosophical nun Pero philosophical din, di ba? Parang pasok din siya dun sa know what you know. Oo. Di ba? So alam mo yung alam mo, alam mo hindi mo alam. Pero siya,
alam niya yung alam niya at yung hindi niya alam, malalaman niya Malalaman rin. niya. Parang gusto ko yun. Mas maganda yun. I-adapt natin yun, guys. Gawin natin na, kunyari, alam mo ba to? Alam ko. At ang hindi ko alam, malalaman ko rin. In relation din sa sinabi mo kanina, no, yung nga, ang matalinong tao is yung alam niya at gusto niyang malaman yung mga hindi niya alam at nare-recognize niya yun. So, babalik, kung ang bobo naman or imbecile nga, siya naman, yung, alam mo yung concept nung yung Dunning-Kruger. Tama. Yung, kumbaga, yung mga kadalasang bobo. Dahil nga hindi nila alam na, hindi nila alam na ignorante sila sa isang bagay. Kaya mas meron silang ego o mas ina-assume nila na mas tama yung sa kanila. Tama. Yung parang dati, di ba? Yung, naalala ko sa science class ko ito natutunan eh. Years ago, no, mas primitive pa yung science, hindi nila alam ba't nawawala yung sun. So parang nag-devise sila ng, di ko malalaman, basta ang theory lang nun, yun daw sun, kinakain ng space dragon tuwing gabi. Tapos niluluwa pag umaga. Na parang during that time, yun ang logical explanation la ba't nawawala yung sun sa gabi. Until finally, na-prove na kumbaga nag-improve yung technology. So laging tool yung technology. So kailangan niyang ini-improve niya dapat yung buhay. So yung tanong ko sa'yo, so tingin mo ba tong SOCMED, yung kung ano-anong bagong naglalabasan nitong generation na to, na-improve ba niya yung buhay mo sa tingin mo? Oo. Okay. Kasi unang-una, itong technical career na binibuild ko Tama. And at the same time, sa akin din ngayon parang kung may awareness ka na tool ang social media, ang internet, napaka-unlimited nun ng bagay na kung paano mo siya magagamit into your benefit. Kasi lahat talaga from YouTube. Katulad kami, kasi La Crisel. Alam nila yan na yung may mga business kami na YouTube University lang nagamit namin. Pero nagawa. Ako minsan pagka meron akong inaaral, kunyari, hindi na ako nagbabasa ng manual ng gadgets eh. Kunyari may setting sa phone na hindi ko maintindihan. Nahanapin ko lang sa YouTube yun eh. Pero yun, going to that point, dapat siguro gawin na lang elective sa school tong SOCMED di ba? Ginagawa na ba nila yun? Actually, sa akin nga, dapat hindi siya elective, dapat general siya. Kasi yung social media studies, or parang, dati kasi nung college ako, meron kami nung TV studies. Yeah. Tama. So, kumbaga, pinag-aaralan nyo kung paano kayo mag-consume ng TV. Kasi hindi siya pwedeng basta-basta mo lang panoorin kasi may psychological effect yan. Right. Lalo na ang social media kasi ang dami ng stimulation na nabibigay ng social media. So, mas importante talaga lahat, kahit bata pa lang, dapat meron na talagang social media studies na parang paano ba i-consume to? Kasi paano ma-filter ng tama? Kasi yung adult nga nalilito paano siya i-consume. Paano pa yung bata? Imagine, iniisip ko minsan discussion namin ng kuya ko yan eh. Sabi ko, ano kaya kung nung grade school tayo may SOCMED na Kasi dati for some reason, nagkakapare-pareho kayo ng suot. Kunyari, lalaki kayo. Biglang mamaya, pareho kayo ng nauso yung tretorn. Wala naman SOCMED nun. Nakita mo lang yun eh. Nakita mo lang sa paligid mo yun eh. Or yung dati, ang pinapanood lang natin TV, konti lang yung channels. So, kunyari, nung grade 3 ako, lahat kami nanonood ng Transformers. So, lahat ng tao nangungulekta ng Transformers or they were into Transformers. Nagkukwentuhan sila about yung mga shows na pinapanood nila. Ngayon, ang dami na siya talaga, nakaka-overwhelm ba siya? So ako personally, natutuwa ako na wala siya nung formative years ko eh. Maski nung college, hindi nga ako masyadong gumagamit ng email nung college ako eh. Parang wala lang, parang yung internet dati, pag nasa internet cafe ako, pinapang ko lang yun eh. Pinapang research ng kung anong, minsan kagaguhan yung nire-research mo. Pero ako naman, baliktad. Hindi. Kasi ako, alam nila yung tanga ako sa computer. Ako pinagsasiyan ko. Hindi ako masyadong nag-indulge sa tech and computer ng bata pa lang ako. Okay. Pero rin, kasi ako medyo may futurist perspective ako na, ayun nga, nandyan yung mga yan para improve buhay natin. So parang, kung paano mo lang din gagamitin, edi yun. Pero yung formative years ko nga, masaya rin nga ako kasi yung laro sa labas. Ay, oo naman. Yes. Yung laro sa labas yung ngayon. Kasi may parang sa naobserbahan ko sa mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z. Yun nga. Socially awkward, di ba? Hindi. Actually, ako, ang napansin ko, kulang nga sila sa ganun, yung para bang, yun nga, yung social, ano ba tawag doon? Yung hindi sila marunong minsan, hindi sila marunong mag-interact. Hindi sila
Lalo na nung nag-pandemic na lahat Ay, ng lalo, tao nasa oo. bahay. So can you imagine kung grade school ka or bago ko palang pumapasok sa school, tapos bilang na-lockdown ka, di lalo kang Yun nga. lalo Parang, kang hindi sanay makakita ng tao, di ba? pero ano rin, may polarity rin ako napapansin sa kanila. Like yun nga, na parang kulang sila ng onti sa social skills. Pero, medyo mas yung pagka-broad ng knowledge ng mga Ay, bata oo, ngayon. yes. Like yung knowledge nila sa art, knowledge nila sa mga bagay-bagay. Nagulat na ako, mga bata ngayon, nagfi-philosophy. O saan nagugulat So ako, di feeling ba? ko, pagka ano rin, medyo may naitulong din. Pero well, Sa minsan nagugulat ako na yung kunyari every Friday, dati Tuesday, ngayon every Friday meron tayong comedy and music night. Yung kunyari, yung sa part na nagja-jam, magkakaibang edad yun eh. Minsan merong bata, Oo, may mas dito, matanda. lawak, oo. Tapos ang tinitira nilang music, luma. classic, di ba? Sa comedy naman, magugulat ako. Minsan ginagawa ko yung mga jokes ko tungkol sa mga 80s icons, mga Doon pa sila lumang natuto. artista. Tutuwa sila. Tapos basta yung rule ko lang lagi, pag feeling ko hindi relatable, explain ko lang sa kanila na mabilis. Eh, nagigets sila eh. So, nakakatawa. Parang, ano rin siya, matututo ka rin eh. Dun sa, yung, kunyari, mas bata yung nanonood, mas matanda. Tapos pag pinaghalo-halo na yun, gaya yan. Pag yung pagpasara na yung tiny, lahat ng tao nakatambay dyan sa labas, lilipat sa big sky. Diba? Parang ano lang, wala nang ano. Anong mas masayang audience? Mga bata o matatanda? Depende. Ako personally, ano na ako 48 na ako. Na-notice ko, for some reason, parang ang comfortable ako if yung audience is late 20s, early 40s, yung range na yan. Pero, Kami. nagpe-perform din ako sa mga senior. Kung baga, may mga event ako minsan na matanda yung audience. So, kunyari, may mga party akong kinukuha ko, yung average age nila, 50 pataas. Parang okay din naman. Pero yun yan. Basically, yung late 20s, early 40s yung kasarapan na pag-performan. Pero, again, depende sa lugar eh. So, pwedeng, kunyari, naka-perform na ako sa high school. High school event siya, pero nandun din yung konting grade school. So, iba din yung bottom line lang eh. Ano lang yan. Basta na audience, na profile mo yung audience mo ng maayos. Basta handa ka. Basta handa ka. Yun. Tama ka. Exactly. Kailangan handa ka. Kumbaga, pupunta ka. Wala ka dapat gagawin na hindi mo pinaghandaan. Even the smallest thing, di ba? Kaya magtutoothbrush ka, hindi ka pwedeng hulaan mo lang yun. Baka matusok mo yung sarili mo. So, ganun din with So, yun. It starts with that. Profile mo yung audience. Mag-prepare ka. Yun. Kuya, naalala mo yung unang-unang joke na sinulat mo? Hindi. Ano yun? Pero kasi ganito, di ba parang... Ay, sorry. Oh, sige. Sorry. Naalala ko siya. Yung una kong set, hindi unang joke, unang set. Parang yung unang set ko, na medyo palpak yung set na yun eh. Ilang taong ka nun? 25. So, parang yung unang set ko, naggawa ako ng theme na lahat ng tao idiot. So, parang nagsimula ako na the world is full of idiots. Tapos, nag-enumerate ako. Kunyari, pinasok ko yung infidelity. Parang sabi ko, idiot ka pag may kabit ka. Kasi ganito yung mangyayari sa'yo. Tapos wala siya, palpak siya actually. Pero from that failure, ni-reconfigure ko siya na matagal kong template yung theme na idiot lahat. Pero hindi ko na siya sinasabi. Subtle na lang siya. Kumbaga indirect. Indirect. Basically marami sa jokes ko is nagmula siya because of my irritation towards something. Parang LC rin, no? Sabi niya, yung reklamo dahil sa mga Tama. reklamo sa mundo. So meron akong isa sa mga unang jokes ko nga yung dati pag may tumatawag na lalaki sa bahay para hanapin yung kapatid kong babae. So isa yun sa mga first jokes ko na ina-act out ko yun. Sino to? Sorry, baka hindi alam ng mga iba. Yung telepono dati, landline. So, nasa bahay lang siya. So, may tatawag. Mga tipong, hello, good evening. Sino ka? Wala. Late na pare. So, parang yun. So, nai-irritate ako sumagot ng phone nung nagsusulat na ako ng mga jokes. Sabi ko, sasama ko to. So, matagal kong bit yan ng title niyan, The Inky Joke. Yun yung title nun yung pangalan ng sister ko eh. So, yun yung nasa setlist ko. Tapos, meron din ako ng yung
merong isang Christmas, pinapagalitan ng mami ko yung dalawang helper namin kasi nawawala yung bote ng pickles. So the whole time na nagtatalo sila, nasa sala ako, nanonood akong TV. Narinig ko yung mami ko, "Nasaan na yung pickles? Andito lang yung kanina eh." Hindi ko po alam, ate." "Ano hindi mo alam eh? Kanina pa tayo nandito. Nandyan kanina, di ba? Di ba nakita mo?" "Opo." "O ba't ngayon wala na?" Hindi ko po alam." Tapos yung isa, "O ikaw, saan na?" Hindi ko po alam. Pero nakita ko rin. "Oh, ang bihira kayo." Tapos long and short of it, napunta sa basurahan yung pickles. Oo. So may naitapon nila, I guess, accidentally. So hindi pa ako comedian nung nangyari yun. Pero naalala ko nung family reunion kami for Christmas, yung parang meron kami dating parang New Year barbecue eh. Ginawa ko siyang joke Dun sa sa pamilya. mga pinsan ko. Sabi ko, eventually pumapil na ako kasi wala na eh, ang gulo na eh. Gagalit na si mama. Sabi ko, mama, tama na, nasisira ang Christmas. Kailangan lang natin gumamit ng Code of Kalanchaw. So, di ba? Di ba yung Code of Kalanchaw, parang ancient sa Philippines, para siyang ancient, Parang para siyang parang Code of Hammurabi. para siyang mala 10 commandments. 10 commandments nga, ganun, parang, okay. parang yung mga laman nun, tipong pag may nagnakaw, puputulan ng kamay. Oo. Pagka may dalawa nagsisinungaling, lulubog mo sila sa tubig pareho. Kung sino yung umahon. So, Yun yung sinungaling. so parang naggawa ako ng scenario na pinasok yung kamay nilang dalawa sa tubig. Tapos so later on, nung nagsa-stand up na ako, ini-reconfigure ko siya na mas maging stand-up. So mag-start ako sa umbrella topic na Christmas, na yung mami ko magaling magluto. Kaso minsan yung kasama mo, minsan magaling ka magluto, ang kasama mo mga hindi magaling, hindi nagpe-pay attention. So yun yung parang premise ko. Mami ko magaling magluto, pero yung kasama niya hindi magaling, hindi nagpe-pay attention, nawala tuloy yung pickles. Tapos act out ngayon nung eksena na nasaan na yung pickles. So may rhythm siya eh. Hindi ko po alam. Nasaan na? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Baka alam niya po. Niloloko niyo akong dalawa eh. Parang gano'n. Tapos parang ang punchline ko lang nun, eventually sumuko yung isang helper. Sabi ko na ikaw, hindi po ako, siya po. Tinuro yung kasi yung gist to nagtuturuan lang sila eh. So, Kumbaga hanggang sumuko, nagturuan hanggang pa rin. sumuko na nagturuan. So, mahilig ako dyan eh. Mahilig ako sa long form eh. Nabanggit mo kanina, kuya, yung unang-unang set mo, palpak. Oo naman. Tapos, Oo. naalala ko rin, ginash ko rin si AJ, di ba? Si Andren. Andren. Okay. Ganun din yung kwento niya. Pero, dahil dun sa kahit palpak, parang nag-enjoy pa rin siya at gusto niya na ipagpatuloy dahil dun. Sa'yo, bakit? Hindi ako, Anong nangyari nun? Hindi, palpak siya kasi well, number one, di pa naman ako di pa ako masyadong marunong gumawa ng stand-up nun. Parang accidental yun eh. So, Saan nang galing yung fire para pagpatuloy pa rin? Kasi minsan yung mga tao, hindi, ako eh. Ako yung type of person na pag may pinasok kong thing, gusto ko maging magaling ako doon. So nung pumalpak ako doon, saka nangyari nun, after kong pumalpak doon sa unang set na yun, ayaw nila ako ipag-open mic nung week after. Parang sabi, hindi, wag ka raw muna, mag-rest ka raw muna. Tapos yung dalawang kasabay ko, sila pwede. So parang ako, ina nito parang ganun. So, hindi ako nag-exaggerate. Talagang I obsessed over my set. Parang tatambay ako sa Cafe Med sa Greenbelt. Talagang sinisimulate ko sa utak ko yung lahat ng mali na nangyari dun sa set. Tapos tinulungan din ako nung time na yun kasi may improv group kami. Tapos yung director ko, mabait sa akin yun. Tinulungan niya rin ako na, ayusin mo, dapat ito may intro may body, may conclusion. So siguro pinayagan nila ako mag-set ulit parang baka 2 months later, 3 months later. Pero yon yung pagbalik ko noon parang mayabang na ako, parang pa ako eh. Ni-rehearse pa nila ako ng hapon na walang tao. Parang sabi nung director ko, sabi nung manager, patingin muna raw nung set mo. So ni-rehearse parang nung hapon na sarado pa yung place. Pero na ako noon, parang hindi mo ako makitang pumalpak twice. So, pero yun pala, bakit ka nga pala naging comedian? Wala, in between jobs ako noon eh. Trabaho ko talaga dati, stage manager ako. So, nag-work ako matagal akong, stage manager sa Perry Cevidal Ballet. Ballet school yun, doon nag-aaral yung sister ko eh.
Oh, So, tapos eventually layo. si Teacher Perry. Ano kasi ako ang course ko Production Design Technical Theater eh. So ang OJT ko sa Ballet Philippines. Tapos nagtrabaho ako sa Miss Saigon. Oh. Kasi yung isang teacher ko kasama siya dun sa technical team ng Saigon. Saigon production dito sa Manila, Pilipinas? yes. Yung unang Saigon dito. Parang 2000 yata, 2001. Ganun. So nandun ako, nag-work OJT yun. Kasama Ano sa yun yung OJT. si Leia ba? Hindi. Nung pumasok ako si Sarah Campos na yung Kim, saka si Ima Castro. Hindi ko inabot yung first 3 months. Parang pinasok ako nung teacher ko nung tapos na yung first 3 months. So tapos eventually naging si stage manager ako ng ballet. Tapos later on si Teacher Perry nirecommend ako sa Ballet Philippines. So naging SM ako ni Ballet Philippines ng parang 2 production ata. Tapos wala, na-burn out ako eh. Tama, yung director ko dun sa unang comedy club where I first performed, yung Comfort Room Comedy Bar sa Jupiter Street. Yung director na tinas magbuo ng improv group, teacher ko nung nag-workshop ako sa Bacolod. So kinontak niya ako, sabi niya, "Oy pare, audition ka dito. Pinapagbuo ako ng group eh, audition ka." So yung una kong pasok sa comedy was actually improv comedy. Tapos eventually parang yung director ko rin, si Gabby Fernandez pangalan nun. Siya actually, namatay na siya a few years ago. Siya yung nakapuna na mas bagay ako mag-stand up din mag-improv. So nung nagkaroon ng open mic dun sa venue na yun, sabi niya, sali ka nga dyan. Parang mas bagay ka dyan kaysa sa improv. So yun. Kasi initially sabi ko, gagawin ko lang to habang naghahanap ako ng bagong pagkakaabalahan. Tapos wala na, hindi ko na siya tinigil. Oo nga eh. Kuya, pag sa ganun, yun nga, yung kailan mo naramdaman na sinabi mo sa sarili mo nga na parang, hindi, stand-up comedian na ako from this day on? Parang parang wala siyang one specific moment eh. Parang kasi nagkaroon ako ng parang nung unang taon ko gusto ko na mag-quit eh. Parang nung tumagal ako ng 1 year, nagpaplano na ako paano ko ba i-quit tong thing na to. Tapos eventually, 3 years na ako. Tapos parang up until nung 5th year ko, nagbabalak akong mag-quit na. Baga parang nagkakaroon ako ng moment na titigil ko na to. Tangina, walang nangyayari sa akin. Tapos biglang mamaya, magkakaroon ako ng magandang show. May magbubook sa akin na magandang event. Sabi ko, sige, last na to. Tapos, it's fine. Parang nabawasan yung thoughts ko of stopping nung nalagpasan ko yung first 5 years ko. Tapos nung nag-10th year ako, parang wala na tigilan to. Pero up until recently, like kunyari nung nag-pandemic, parang isa yun sa kasi nawala nung nag-lockdown, parang nag-isip ako, mag-retire na nga ako from stand-up. Total may matinong trabaho naman ako. Pero wala eh. Parang may time nung 2024, parang there was a time na tinatamad akong pumuntang Tiny. Parang nabuisit ako about something. So, parang minsan ako hindi naman, I won't say erratic, pero parang may mga time. Parang bottom line kasi 22 years later, hindi ko siya kailangan gawin. Kumbaga parang naubusan na ako ng patutunayan sa sarili ko sa field ng stand-up. Kasi sa totoo lang, ang 22 years, kahit sa ibang mga musician, artist, kahit mga banda, minsan kahit Beatles ka, 9 years lang, di ba? Diba? So, parang marami minsan may magsasabi sa akin, ba't hindi mo gawin to? Bakit hindi ka hindi ka gumawa ng podcast mo rin? Hindi ka hindi ka maggawa ng ganitong series, ganyan. Parang nandun ako sa point na ginagawa ko na lang kung ano yung nag-a-amuse sa akin. So right now, na-amuse akong gawin yung every Friday. Na-amuse ako makamit ng baguhan na stand-up na nagpapaturo sa akin. Hindi ko kilala, darating dito. Tapos biglang sabihin, ay, narinig ko na po kayo dati. Or papanood kita dati sa TV. Ganon. So parang nandun ako sa point ngayon na kailan natin kumbaga yung nag-share tayo ng technology, otherwise mawawala siya, di ba? So, dati nga nung mas bata-bata ako, parang kunyari, ayoko, hindi ko tuturuan pagka galing sa ganitong group or ganyan. Ngayon, kung sino-sinong nagpapakita dito, wala namang pake, gano'n. Tsaka kasi, kumbaga, akin, pagka ang tao may humility enough para magpaturo, exactly, di ba? Turuan. Saka dapat yung pagturo mo, wala kang inihintay na balik. ROI, di ba?
Yari, tinuruan mo to. Okay lang, bahala ka. Hindi, not necessarily na turuan ko to, kukunin ko to. Pagkakakitaan ko tong gaya na to. Hindi, para sa akin, bahala ka. Kunin mo yung, kung ano yung matutunan mo dito, dali mo. Like ako, happy nga ako. Meron kaming 2 open micer na nagsushow din sila sa ibang minsan kukwento nila, Sir Mike, nag-gig ako sa Baguio or sumali kami ng contest. So, ganun. So, okay lang. Ganun. Growing up, kuya, sino yung mga idol mong stand-up comedian? Hindi, ako limited naman yung selection growing up eh. So, ang lagi ko lang napapanood dun, si Seinfeld eh. Seinfeld. Tapos eventually, nung nagkaroon na nagka-CD na-discover, late ko na-discover yung mga ibang favorite comedians ko eh. Kunyari, si Bill Hicks. Bill Hicks? Bill Hicks, na-discover ko, nagsa-stand up na ako eh. Kasi yung isa sa mga tumulong sa akin when I was starting, si Alan Manalo, Phil-am to eh. Binigyan niya ako ng CD ni Bill Hicks. As in, regalo niya sa akin, The Flying Saucer Tour. So, doon ko unang na-discover si Bill Hicks. Tapos, dahil mahilig ako sa Seinfeld, later on, may nagsabi sa akin, panoorin mo si Brian Regan. Parang hindi ako sure, nagfo-frontak yata si Brian Regan kay Seinfeld nung hindi pa sikat si Brian Regan. So, may tita ako sa States. Pinapadala niya ako ng mga DVD nila Brian Regan. Tapos, nalala ko may isang balikbayan box yung tita ko. Ang laman, may Brian Regan, may George Carlin. George Carlin, yeah. May Robin Williams. Merong sino tong para siyang deadpan, Stephen Wright. Yung lang siya, parang masyadong okay. Parang siya. Sobrang para wala siya masyadong emosyon pag nagpe-perform, pero rin. So, yun. Kung mamimili ka ng GOAT sa stand-up comedy, meron ka bang GOAT? Sa international, ako Seinfeld pa rin Seinfeld ako. talaga. Kahit nakanood na ako ng iba, Seinfeld pa rin. Ito lang. Oh. Medyo controversial topic lang. Oh. Sa tingin mo ba, anong meron sa mga Jewish people? Bakit ang daming magaling na comedian? Oo nga, no? Hindi ko alam. Sa mga Hudyo. Siguro Adam Sandler. Baka dahil yung lahi nila pinersecute. So, baka may ganun, di ba? Tsaka alam ko kasi parang sa IQ ata, parang mataas ang collective IQ ng di ba mga lagi Jewish, silang Di ba yan? Di ba parang typical yun na, hindi maisin yan, Hudyo yan eh. Di ba may... Di ba yung producer ni Pacquiao, Jew rin yun eh, si Aaron. So, lahat, as in, lahat ng sa totoo lang Jews ang mga, eh. ang mga Jews, sin talagang mga, si Mark Zuckerberg ata, Jew din. Parang Albert Einstein, Jew. As in, talaga sila, medyo matatalino silang tao. Kaya, di ba, ang stand-up comedy is, actually, patalinuhan totoo din yan. talaga Yeah. yan Hindi naman argument, pero madalas din namin pag-usapan yan nung ibang comedians ko or ibang mga kaibigan ko. Parang hindi kaya pwedeng idiot kung nagsa-stand up ka. Parang feeling ko may IQ prerequisite Dapat. para ka maging stand up. Otherwise, ka lang. Although kasi mahirap na magsalita ngayon dahil problema sa atin pag popular yung isang bagay, nakakalimutan natin yung yung technical aspect niya, yung kunyari, di ba, may mga libro na hindi naman maganda. Kaso, nagustuhan eh. So, ba siya? Magaling bang writer yung gumawa ng librong hindi maganda pero nagustuhan ng maraming tao? Kunyari, yung fast food, di ba? Ang dami niyang branch, ang dami niyang sineserve na pagkain. Pero it doesn't mean na mas masarap yung pagkain niya dun sa mga isang dining, fine dining o isang karinderya na kilala sa neighborhood, di ba? So, minsan mahirap ngayon eh. Parang, kumbaga, very tricky ngayon yung question. Ano yung pinakamagaling? Ano yung GOAT? Kasi, again, makakahanap ka ng, kunyari, hindi ka magaling na musician, pero meron kang 200 friends na nagagalingan sa'yo dahil kaibigan ka nila. So, does that mean hindi ka magaling or magaling ka na? Or so actually, diba? Yung galing at is very subjective talaga. Diba? Subjective lahat ng hindi mo talaga may encapsulate kung ano ba talaga ang tunay na magaling. Oo. Pero pagdating nasa joke ko yan eh, di ba? Yung kung sino yung magaling. Kasi baka magaling, kung magaling na lahat, baka wala talagang magaling. Kasi yung kagalingan, di ba, human construct lang naman yan eh. Di ba? So, tsaka pero kasi ito, kung pupunta sa sa pagtawa. Kasi ang stand-up comedies, ang pagtawa is a very subconscious thing. yeah. Yes. So parang dun, pagdating dun,
Paano pa may indicate kunyari na, yun nga, kunyari, yung isang tao na yun, kunyari, sikat siya. Kasi nga, ang dami natatawa sa kanya. So, kung papasok doon sa effectivity niya, doon sa goal niya, kung marami siya napatawa, so, nakakatawa siya. So, technically, magaling din. Pero nga kasi, hindi na ipapasok na, kunyari, di ba minsan Hindi, ganito yan. Ang kagalingan nung guy na ganyan, unang-una, pupunta tayo sa intention. So kung ako kasi stand-up comedian ako, ang intention ko is iangat yung yung awareness ng tao about humor. Hindi ko sinasabing pangit yung slapstick or yung insult theater. Para sa akin lahat 'yan in fact nung nagsisimula ako even up until recently, laging may lumalapit sa akin, sasabihin sa akin, "Oh, sir, ang ganda nung show nyo. Gustong-gusto namin yung wala kayong iniinsulto." Kasi yung mga magpo-point out sila ng, kunyari, bar sa QC na, kasi doon, nag-aasaran na, nakakainis nga. So sa akin, parang ang sinasagot ko doon, hindi sila nakakainis. Hindi mo lang sila gusto. Hindi ko yung market nila. So wag mo sabihin sa akin na nagustuhan mo ako dahil pangit yung hindi mo gusto. Parang unfair yun sa kanya, unfair din siya sa akin. So ako, intention ko, iangat ka or balik tayo, gawin natin mas basic pa. Yung intention ko is pasayahin yung nanonood sa akin eh. So pagka yung nanonood sa akin natuwa, kunyari, may nanood sa akin dati, sama daw nung linggo niyan, walan daw siya ng trabaho, naaway, basta dami siyang, tapos napangiti ko raw siya ng sandali. Tapos dati may may ginawa akong show na yung birthday celebrant hindi siya birthday. Para siyang fundraiser kasi may cancer yung family event na yung isang kamag-anak nila may cancer. Tapos parang fundraiser yon para matulungan si Guy. Hindi ko makalimutan yung tinext sa akin noon pagkatapos eh. Parang something like na for a few minutes daw nakalimutan niya lahat. Nakalimutan daw niyang may sakit siya. So, di ba parang... parang, diba? Parang lahat ng pinaghihirapan mo, lahat ng ginawa mo, pag diba? nasabihan ka ng gano'n, parang pero I'm not saying lahat na mataas na, hindi ko sinasabing mababaw yung, kunyari, yung mga nagko-content na yung tipong kulitan lang, gano'n. Para sa akin, may market lahat ng bagay eh. May market yung slapstick, may market yung insult theater, may market yung, again, subjective, yung mababaw na humor, mataas na humor. Bottom na may market lahat. Ito lang yung rule ko. Pag ayaw mo isang bagay, huwag mong panoorin. Yun. Diba? Totoo yun. So magkawag ka pupunta sa akin, sabihin mo kanyari, hindi ko gusto yun. Parang dati, may anniversary show ako. Tapos bila ba naman may nag-comment sa, imagine ang ganda nung show ko noon naka-video pa yun eh. Pero may nag-comment na hindi raw niya re-recommend yung comedy ko kasi hindi raw siya natuwa. So para sa akin, so anong point mo? Naka-video tayo na ang ganda nung show, di ba? So wala lang, gusto lang niyang, but again, right niya yun. Well, kami dito sa ginagawa ng podcast, halos lahat ng pinapost namin may hater talaga. Yan eh. Yun. Well, sign yun na you're doing a good job, I guess. Tsaka nakaano lang kasi doon sa mga tao na yun, nag-e-effort talaga sila. Like, nagbibigay sila ng energy na sayang sa oras. Ang galing, para lang mag-hate. Di ba? Nakahanap ka talaga ng fulfillment yan, di ba? Yung yung isang commenter natin ngayon, kung sino man yan, si Paul William, kung sino man yan. Parang lahat lang, sa totoo lang, sir, bilib na bilib ako sa determination niya. Kasi talaga, bawat post namin, talagang nagko-comment siya yun, parang talagang nag-i-effort siya. Duda ko siya yun. Ito. Ikaw yun, umamin ka na, ikaw yun. Hindi ako, natawa ako dati, meron akong a few years ago, lumabas ako sa iFlix eh. Tapos in-upload nila sa YouTube yung yung isa doon nakakatawa eh. Parang may timestamp pa siya eh. Parang hanggang 15 minutes lang yung natiis ko. 45 minutes yun eh. So para ako in my head, congrats. Parang Kasi gano'n nga lang ito yung ginawa namin, ito yung trip namin. Kumbaga, kung hindi mo trip, wag mo na lang panoorin. Hindi, papasok ko lang yan. Pag ganyan, i-apply mo lang yung stoicism. 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 Ano ba mag-pronounce? Stoicism. Tayo na, mali pala yung pag-pronounce ko. Buti na lang, nakausap kita. So anyway, tawag dito. Wala lang eh. Bottom line, napanood ko yan sa isang episode ng Fantastic Four eh. Kasi parating si Galactus. Tapos parang hindi naniniwala si Reed Richards. Sabi niya, kung parating siya, ba't hindi siya nagpapahiwatig? Gano'n.
Sabi hindi ko maalala ko anong tawag dun sa malalaki yung ulo nila, Watcher ba sila or sa ko naman para silang mga elder Sa Avengers ba? Ay, sa Fantastic Four na cartoons. Kasi yun, sabi nung Watcher o kung ano man tawag sa kanya, parang something like, do you bother talking to the cockroaches in your sink? So, di ba? Parang, tayo na stick, di ba? So, kayo, kung sino man yan pangalan niya, Paul Williams. hindi ko alam. So, di ba pangalan ng singer yan? Hindi ako na-amuse lang ako sa kanya. Natatawa lang kasi ako Na-amuse, sa kanya na parang, di naman ako na-hurt kasi parang... like ako, ma-amuse din talaga ako kasi parang, unang-una, hindi niya ma-reveal kung sino siya. Hindi siya, naka-reveal naman. Oo. Lang, ang effort na lang talaga. Hanep, ano? Effort So- na lang talaga. Para sabi ko, wala ka bang ginagawang sa buhay mo? Bakit naman? Sinasagot niyo siya, hindi Ako minsan. Okay. Minsan. Pero nag-enjoy lang ako. Oo. Kasi nga kunyari minsan may magagandang comments din. Okay. Thankful ako. Nasasabi ko lang salamat. Okay. Tama. Thankful ako kasi appreciated ko talaga. Tama Pero yun, minsan tama kasi, yun. Oo. pagka yung mga hater na basher na, na-spark ba yung creativity mong, sige nga, may problema. Hindi, ganda yan eh. Di ba meron may usong meme na meron kang picture ng Ferrari or kung ano mang supercar na nasa bar na nangangalawang na parang nasa maling lugar ka. Pag nasa maling lugar ka, hindi ka mag-thrive or ano. So yan, nagkaroon ako ng parang sometime in 2023, meron akong may stand-up show ako na inedit nung mga kaibigan ko yung certain part para ang nakafocus yung joke ko about valid ID. So nag-viral siya. Mabot siya ng 1 million views eh. Lagpas 1 million actually. Nung una, parang masaya na ako na nag 100k siya. Parang Tapos sa pataas akin. pataas na. Tapos napun ako, habang pataas yung viewer count, patanga yung Yung mga comments, comments. ganun. Tipong yung iba nililiteral, parang sa akin, tawa lang kami ng tawa nung sister ko. Parang, di ba lang nagigets na joke yan? Bakit may mga comment na, subukan mong gawin yan sa bansa namin? Subukan mo kayang mag-drive ng expired yung lisensya mo. Parang hindi yun ang point ko. Tapos, ang nangyari ngayon, yung isang pinsan ko, sinendan niya ako ng some thread that he's part of. Kaya pare, yung joke mo umabot na dito sa thread namin. Yung thread nila, thread ng mga mas matitinong tao. Ang nag-share nung thread is some lawyer na ang pagkasabi niya, this young man actually has a point. Tapos babe, yung mga comment, yung mga comment niya may kumbaga pinag-uusapan yung bakit nga ba kailangan dala-dalawa yung ID sa bangko. Tapos maganda yung discussion. At least To the point na yung lawyer na yun, minessage ko siya, pumunta siya sa gig ko eh. Ganun. Ayos. Pero diba, imagine, sabi ko nga nung pinakita ko sa kapatid ko, tinan mo yung difference ng matinong, well, wag naman natin sabihin na matino sila. Iba lang, mas na-appreciate nila yung ganun. So, Saka pag kasi yung pagdating yung mas popular, kasi kung titignan din natin, kung statistic wise na lang, kumbaga lagi namang mas marami ang hindi katalinuhan. Saka mas marami ang hindi saka katalinuhan. diba uso yung yung tipong tumigil ka nga, data ka lang, yung hindi nakakanood ng video. Parang feeling ko yung iba hindi nila tatapusin, magko-comment na sila eh. Nyari nakita lang nila yung thumbnail, di ba? Pero nakakatawa nung sabi ko nung una sinasagot ko pa isa-isa eh. Hindi naman isa-isa, pero parang ikaw nagte-thank you ako dun sa matinong comment. Pag medyo sasagutin ko ng maayos. Pero, hindi. Tanga ka. Parang Ako, medyo may unting medyo pinapagtripan ko lang ng unti kailangan mo sa rin yan. reply. Ano yan nag-i-enjoy ako medyo nag-i-enjoy talaga ako. Actually, kung kilala mo si Tio Bray, yung Tio Bray, nagko-content din, sabi niya sa akin, pare, pag may nang babash siya sa comments, ginto yan. Para kumbaga siya, sabi niya, kaya mo yan. Ang galing nga nung point niya na pag inisip mo, di ba, pag may nang bash sa'yo, may nang bastos sa'yo, parang ma-hurt ka, pero hindi. Kung ang habol mo yung umayos yung algorithm what, gagamitin mo yan. May purpose yan eh. So, kasi diba? kahit sa totoo yung mga haters namin, sabi ko, ang daling hindi panoorin pero pinapanood mo pa rin kahit banas na banas ka. Talagang, dati nga nung yung utak niya. Dati nung may TV show pa idol kami. kita. Ano pala niya? Paul Williams. Basta parang ganun basta kung sino man. Dati may TV show kami dati. Pangalan niya Front Act. Tapos meron kaming fan page sa Facebook.
Tapos mamaya may lumitaw na show na parang, similar theme na wala kaming ginagawa about it. Wala kaming sinasabi about that other show. Biglang mamaya may mga pumapasok minsan na comments sa page namin na mas magaling yung ganitong show. Wala. Ang pinapanood ko yung So parang naalala ko pinagawa ko noon kung sino man yung nag-a-admin. Sabi ko, sagutin mo siya. Sabihin mo, pumunta na lang siya dun sa fan page nung show na yun. Tapos purihin na lang niya sila. Kasi ba't siya nandito sa atin? Obviously, hindi. Fan page nga to eh. Hindi siya fan. Hindi umalis siya dito, di ba? Saka kasi, ang tao, gusto talaga nila ng rivalry. Kaya kahit gusto sa nila yan. Maski mga sa idol nila. Hindi, yan. Di ba nga sa WNBA? Parang pag hindi walang naglalaban, di sila nag-e-enjoy. Gusto nila yan. Lalo na ako mahilig ako sa Formula 1 eh. So, nung golden age ng Formula 1, gusto nila yung rivalry ni Senna sa ni Prost. Gusto nila yung may nag-aaway. Parang yun nga yung conflict eh. Yun babalik ang babalik nature, natin. eh. Isipin mo kung gano'ng medyo kabaliw or ka-fucked up ang utak ng tao. Oo, hindi, fuck up talaga yung tao. Hindi, yung Gladiator. Okay. Gladiator games like, I mean, merong point in time ng enjoyment ng tao. yes. Sa horrors ng buhay. May dalawa nagpapatayan at kinakain ng leon na tao dyan. Like, bakit amusing yun? Like, kung isipin mo, diba? psychologically, bakit nag-e-enjoy ang tao pag nakakita ng dalawang tao nagsasapakan? Saka yung yung gusto nila ng gera, di ba? So para talagang, feeling ko babalik na parang meron pa rin tayong animalistic carnal instincts ba na parang Hindi, may bloodlust talaga. pa rin tayo. Diba, pero na-entertain na lang natin yung beast at lumalabas siya sa ibang mga amusement natin. Saka tayo yung creature na pag okay ng lahat, gusto nating guluhin. 'Di ba? Parang 'di ba, yung pag binasa mo yung Animal Farm. 'Di ba yung mga hayop doon, sabi nila mali yung ginagawa ng farmer. I-overthrow natin siya kasi kailangan tayo yung Anong nangyari sa ending? Yung mga pigs, nag-asal tao rin sila eh. Kumaga napalitan lang yung pinalayas silang evil, yung may-ari ng farm pinalayas nila. Pero pinalitan lang din niya ng so parang usong trope sa mga di ba? Hindi, parang kung sa historical reference, parang ganyan nangyari sa Russia. Kasi In-overthrow nila yung mga Tsar tapos natawa ako dun sa sinabi mo yung Leon. Parang 'di ba uso nun yung nakakanood ako ng mga cartoons na may nagpapatawang jester. Tapos pag hindi natawa yung king, papakain siya sa Leon. Parang ang hirap magpatawa doon, di ba? Pero in a way, parang pwede kang mamatay. Pwede kang mamatay, no? Di ba? Kabado ka kung matatawa. Ito ngayon, kunyari, kung starting ka pa lang sa stand-up, imagine mo, nandun ka na sa generation na hindi ka na pwedeng kainin ng leon. Pero kaya, ikaw, nakikita mo ba yung sarili mo sa modern jester? Parang ganun. Not really, not jester. Parang more on Parang, ano nga ba? Parang hindi. Parang para sa akin, yung stand-up, para siyang philosophy actually. Kasi ni-impart ko sa inyo yung kung ano yung, kaya nga siya point of view stand-up eh. Ito yung opinion ko tungkol dito. Ito yung, yung nakikita ko, di ba? So, nagkataon lang na yung pinili ko is something na nakakatawa. At the same time, gusto ko talagang kaya naman ako, bata pa lang ako, kunyari may nanood akong Twilight Zone or kung ano man palabas. Pag nakita ko yung mas matanda akong pinsan, kukwento ko sa kanya. Tapos minsan yung the way ko siyang kwento, natatawa siya. Tapos natutuwa ako na, minsan kasi yung isang pinsan ko pangalan niya Nikos. So mahilig siya, nadadatnan ko siya sa garahe, may inaayos siya sa kotse. So ako, okay lang sa kanya na nag-hover ako sa kanya na, kuya, nanood ako kahapon. Dumadaldal ka lang doon sa background niya. Parang siya, sige, kwento ka lang dyan. Tapos na-amuse siya, gano'n. So, tapos yun, yung gaya niyan, yung sabi ko nga, nung panood ko yung nanay ko na kinapagalitan yung helpers dahil dun sa pickles. So, pagdating ko dun sa reunion, kinukwento ko na sa kanila. Tapos nagtatawanan lahat. Tapos yung mami ko, natatawa siya, pero hindi ganyan ang boses ko parang Kuya, nabanggit mo kanina na yung pag-stand-up mo is parang way lang siya para may share yung philosophy mo. Pero kung hindi on a comedic tone, ano ba yung mga bagay na you feel strongly about? Yun nga, yung about sa philosophy mo. Saan umiikot kadalasan yung ang advocacies, pinaka umiikot sa akin is
Yung pwede tayong mag-coexist ng nagdi-disagree tayo. Parang gano'n. Yeah. Di ba yung uso yun, di ba? Agree to disagree. Yun. So sa akin, okay sa akin yung kaibigan mo, hindi kayo pareho ng pinapanood, hindi kayo pareho ng... Trip. Yari ako dati, may gusto akong libro, sabi nung tropa ko, ayoko yung pangit yun. Okay lang. Kumaga, hindi kayo dapat mag-away dahil sa... Yung kunyari, hindi mo nagustuhan yung ganitong movie? Ha? Talaga? Hindi ka fan ng Marvel? Sigaway na. Tapos bilang mag-aaway ko, di ba ang babaw? Imagine, Matindi yung mga magkakapamilya. para sa akin, para kayo mag-away, talagang dapat, yung tipong sinaksak yung, kumbaga, Taksilan. bago ka makipag-away sa isang tao to the point na magre-resort ka to violence, kailangan sobrang lalim niya. Tipong inagaw yung asawa mo, pinatay yung anak mo, sinunog yung bahay mo. Di ba? Pero yung kunyari, nasagi ka lang sa bar, magsusuntukan. Ang babaw nun di ba? Ikaw ba, napaaway ka na ba dati? Paaway. Hindi. Sapakan ka. Hindi sapakan. More on lang. Nung mas bata-bata ako, mas rude ako sa, kunyari, may maingay sa audience. Okay. Or may maangas sa bar. Yun. Pero wala but I guess swerte ako na topic nga namin yan nung taga-Elevate Jiu-Jitsu Nung minsan, nag-uusap kami minsan na, nagkaroon ka ba ng face na nung mas bata ka, may nakita ka sa bar na masama tingin, ginaganon-ganon mo rin. Tapos parang agree kami na, ginagawa ko rin yan dati pero grateful ako na walang pumatol sa akin ever. Para ako never na may pumatol sa akin ng gano'n Sobrang bira naman kasi sa buhay ng isang kahit lalaki. Sa sine lang nangyayari yun Yung, yung mapapaway sa ka sa beer house kasi bakit mo tinitable yung ko? Diba? Minsan nga yung mga sa mga action films. Ngayon, saka passive-aggressive naman yung mga tao talaga. Saka I guess pipiliin mo rin yung pupuntahan mo. So, like ako minsan, niyayaya ako. Minsan may mga makikilala ko dito. Yayayain ako somewhere na minsan feeling siguro nila napaka-nerd ko na kunyari sabihin ko, ayoko kumain dyan, security breach yan Sabi ko, bakit siya security breach? Unang-una, siya, standalone siya. Nakita ko na yan, walang guard dyan, tapos kakain kayo doon ng madaling araw. Paano kung hold upin kayo? Parang, sobra ka naman. Pero, pag inisip mo, di ba? Or kunyari, alam ko yan parang beer house yan So, mamaya, makachempo ka ng nagbabasagan ng bote. So, parang, I guess, binabagay mo rin. Pag na-try mo ng isang bagay, parang, kunyari, nag-try ka ng isang feeling mo, na to. Parang yung age appropriate dapat yung pinupuntahan mo rin, di ba? So kunyari, hindi mo na ako mapapunta dun sa mga tugs-tugs na siksikan, di ba? Kahit nung bata ako, pumupunta dyan. Kasi may mga kilala kong ka-age ko, pumupunta pa rin sa ganun. Di ko alam kung anong purpose nila sa pagpunta dun. Pero, kaibigan natin dito. Oo, di ba? So, ako sorry. Pag niyaya mo ako dun, hindi mo na ako, una-una, mahilig ako makipagkwentuhan So sabi ko, hindi ko maririnig yung sarili ko magsalita dun sa ganong place. And then again, hindi rin naman siya, it's not a place for you to talk So, di ba? Kuya, tawag dito? Punta naman tayo ng konti, labas tayo ng konti sa comedy. Para sa'yo, ano ibig sabihin ng isang successful? Successful na tao? Ako successful na tao yung nagagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Di ba? So, yun yung ultimate flex para sa akin na kumbaga, let's say, kunyari, nasaan si Wala siya malis siya Kailan siya babalik? Next month, gano'n. Or kumbaga, talaga araw-araw ka nag-show this week. Gusto ko Pagka nagagawa mo yung bagay na gusto mong gawin, wala ka na agrabyado, hindi ka pabigat kahit kanino, for me, yun yung success. Yun ang tunay na successful. Kasi marami ring mga tao na, yun nga, yung may mga superficial na klase ng view ng tao sa success. Like pera, ganyan. Pero ang dami ring, minsan kasikatan, trap. fame, di ba? Saka ang daming traditionally mukhang successful. Pero hindi. Ang dami pala ng utang, di ba? Whitney Houston. Hindi, di ba yung nung minsan nagpapa-workshop ako dito isa yan sa sinabi ko rin. Sabi ko yung fame does not equal success or fame does not equal skill. So, isa rin yun sa So yun, yung success, hindi siya... Siyempre, of course, kasama sa success yung wala kang utang, di ba? No. Pero yung
yung nga, Nagagawa mo nagagawa talaga yung yung gusto gusto mo. mo, no? May isa kang skill na gusto mong magaling ka doon. Tapos yun, hindi ka you're not bothering anyone, hindi ka pabigat, hindi ka tipong, hindi ka yung wala kang kapatid na binibuisit na yung pala, 6 na buwan ka na sa bahay, sabi mo, alis ka na. Ako, kapatid ko, lagi kami nagbibisita. So, yun. Pero marami kasing maraming versions of success eh. Nabasa mo ba yun, yung libro ni Manson, yung Charles Manson. si Mark. Mark Manson pala. Charles Manson. Manson, parang killer yun. Not to give a fuck, man. Ay, Diba, dalawa yung book niya, Art of- yung Art of, how, yun? Ano ang title ng book niya? The Art of Not Giving a Fuck, Fuck ba? saka Diba? yung We're All Fucked, something like that. Hindi ko alam. Hindi, yung isang example niya dun sa is yung yung dating member ng, yung opening nung libro niyang Kulay Blue is tungkol sa musician na sinipa siya nung banda niya. Bigla na lang daw siyang binigyan ng bus ticket. Tapos alis ka na, hindi ka na part ng band na to. So habang nasa bus daw siya, lungkot daw niya, shit, sinipa ako nung banda ko, blah blah blah. Tapos biglang ang ending ng story nun, yung daw guy na yun, siya si Megadeth. So one of the most successful na heavy metal, blah blah blah. Parang nung binabasa ko siya, ang galing nung redemption arc nito. Yung pala, si Dave Mustaine ba? yata. So yung pala ang point ni Manson, yung guy na yan, yung sumipang banda sa kanya, Metallica. Metallica rin. Pareho lang. Oo, so parang nangyari yata itong si Megadeth guy, imbis na i-enjoy niya yung, kasi successful siya eh. Sikat siya sa genre ng banda niya. It's just that Metallica is parang naging super parang greatest of all legend. Pero silang dalawa naman ang Megadeth at Metallica naman ang parang Pero yung nga sabi parang Jordan at sabi dun sa book na yun, parang nag-focus yung guy na yan dun sa pag ini-interview siya, galit siya na tinanggal siya. Bitter sila. So bitter siya. Hindi niya tuloy ma-enjoy yung, but if you think about it, dapat masaya siya. Successful ka na, isa ka na sa pinakasikat. Diba? So, ganun lang yun diba? Ayun, mahirap pagka Akin kasi kailangan, kasi akin, importante rin ang competitiveness. Para ma-reach mo rin yung certain level of skill mo. Kasi, naturally, competitive ang tao, pero kailangan mo na siya i-tame kasi saka kailangan, pag nakaka-apekto na siya sa inner peace mo. Saka give credit to where credit is due, diba? So, kung rin yan part din yan nung alam mo rin yun, hindi mo naman necessarily na-admit na mas magaling sa yung isang person. Pero yung, kumbaga, kung parang wag mo compare yung sarili mo, di ba? Parang kunyari. Saka yung yung success ng other person, hindi yun hindi mo yun kahinaan. Let's say pareho kayong nagigitara. Mas sikat yung isang nagigitara. Pero Hindi ibig ikaw, sabihin nun hindi ibig sabihin na wala wala kang ka, kwenta, banu ka basti. Di ba? Yung podcast mo, ang nakikinig lang sa inyo 1,000. Yung kabilang podcast 3,000. Ang mo nun dapat hindi. May nakikinig sa akin na 1,000. Ganun yun, di ba? Tsaka actually ako sa mundo ng podcast, ang maganda kasi dun, lumalabas yung personality nung host. Exactly. So parang hindi siya more of competition kasi nga Hindi. walang makakapagpalit sa'yo. Hindi mo rin naman Ang daming pwedeng pag-usapan. Bottom line, lang yan eh. Bottom line yun, gawin mo lang yung gusto mong gawin. Di ba? So, kaya ako rin tawag dito nung, actually naalala ko, parang first few episodes ng podcast mo, iniimbita mo na ako eh. Nung simula ako. Oo, parang wala ka pang episode 10, niyaya mo na ako eh. Tapos Hindi, parang around yun eh. Ano ba kay LC? After nung kay LC yun eh. Episode 20. Basta bago-bago pa lang noon, binanggit mo sa akin yan. Tapos ako noon, kasi ako para sa totoo lang, sawa na akong ayoko ng parang interview, nabobore na ako eh. Umaga para sa akin. Hindi naman sa suplado or masungit ako. It's just that, wala lang. Nakwento mo na yung istorya mo. Alam ko na yan eh. Nakwento ko na yan eh. So anyway, nung una, hindi naman kita tinanggihan outright eh. Sinabi ko lang, tinang ko muna. Pero ang ginawa ko talaga nun, pinagpapapanood ko yung mga episodes mo. Tiningnan muna kita kung worthy ka ng oras nila. Worthy naman ba? Para chinek ko naman. Tapos nakita ko natuwa ako nung in-interview mo yung may professor kang babae na in-interview mo eh. Si Ma'am Lorene. Oo, nakita ko sabi ko, Chastig to. In-interview niya yung teacher niya. Para napaisip tuloy ako na, sayang, patayin na yung teacher ko na gusto kong interviewin. Pero, di ba, ang gago doon, i-interview mo yung teacher mo. Actually, as in legit,
Ngayon nagpa-podcast ako, sobrang isa sa iniisip ko lagi yun. Sana ma-interview ko lahat ng mga taong gusto ko ma-interview before silang mamatay. Oo, Hindi ako nga, ka-Facebook ko yung teacher ko nung grade 7 ako eh. Tapos minsan nagkukwentuhan kami. Kaso minsan, hindi mo rin maalis. Siyempre, ako nga, natatawa ako, hindi natatawa. Na-amaze ako na naalala niya ako eh. Kasi diba, ilang estudyante na yung dumaan sa kanila. Tapos, hindi naman siya nang fake eh. Pagka may binanggit akong something, alam niya talaga. Minsan may kunento ako, kamusta na yung kaibigan mong si Campus? So sabi sa best friend ko yun si Campus, sabi ko, siya pare, naalala ka ni Miss Magbag. Sinabi niya, kamusta na si Campus? Hindi niya inimben. Wala naman sa FB yung friend ko na si Campus eh. So, parang, di ba? Parang ang galing di ba? Kuya, naman? Di ba sa mga stand-up comedian, uso rin yung hindi kahit sa stand-up, sa mga comedian. Yeah. Uso yung Yung malungkot. Yung malungkot. Yung depressive. Kasi nga parang minsan daw nagiging outlet nila na yung mga frustration sila. Tama. Or dahil malungkot sila, ayaw nila malungkot yung iba, so papasahin nila yung iba. Mga Robin Williams. Si Robin Williams, tama. Ikaw ba, kuya, nung nag-stand up ka, meron ka mga dark way mo rin na parang kung bakit mo ginagawa to is coming from something dark or something not. Actually, ang totoo kasi niyan pare, I'll be honest with you, sinipa ako ng improv group ko eh. Yun yung sinabi mo. Hindi naman ako sinipa, pero parang hindi ako nag-gel with them eh. Oo. So bale, ang unang ginawa talaga ni Gabby is ginawa niya akong assistant director niya. Kasi nakakaintindi naman ako paano mag-explain sa actors ng games, gano'n. Pero parang pag inisip mo, parang demotion yun eh. Kumbaga player ka biglang, dito ka na lang sa coaching staff So, nung time na the first few months or siguro even the first year of my stand-up was more on, parang sa akin nga, in hindsight, mali yun eh. Parang isa sa motivation ko nun is mapakita sa kanila na na kayo, group ako mag-isa lang ako. Pero importante rin yun eh. Pero pero siya. Tawag namin doon dark wine. Essential siya sa akin, pero buti na lang nag-transcend dun naging yung mindful ako enough to transcend to na alisin yung negativity na yon and to focus kung ano yung mas why ko talaga na yung why. Yung same thing, ano ba yung why ko nung yung why sumali ako dun sa improv, magpatawa, mag-enjoy. So yun yung nangyari ngayon. Kaya natatawa minsan yung pamangkin ko na minsan sabi sa akin, Tito, ba't kami kaibigan na magician? Parang minsan may nakasalubong ako. Kaya nakasalubong ko one time si Justin sa mall. Sama ko yung pamangkin ko. Sabi, who's that? That's Justin Piñon. He's a mentalist, magician. Why do you have a friend who's a magician? So parang sabi ko, wala eh. Ganun yung field ko eh. Yung mga kaibigan ko usually mas bata sa akin or iba-ibang age. Minsan yung kapatid ko nagtataka, bakit ilang taon yung kasama nyo ng isang beses? Sabi ko, na yung kakagraduate lang nung college. Diba? Maisingit ko lang si Justin ng isang araw, nagkita kami. Okay. Sa Cubao. Nasa Cubao ako. Nakasalubong ko lang siya. Taga dun siya. Wala siyang, nakasombrero siya, tapos wala siyang salamin. Okay. Nung kinakausap niya na ako, sino siya? Ako si Justin. Hindi ba niya inano sa utak mo na... Nakita ko yun. Nakita ko, parang napansin ko na yun. Kasi lagi ako sanay nakasalamin talaga siya. Justin Piñon pala to. Hiyang-hiya ako kasi sabi hindi ko siya naalala. Kasi talagang yung ibang-iba yung mukha niya. Hindi, Tapos lagi siya nakaitim, lagi siya nakasalamin, tapos nakita ko siya parang... Hindi, talaga yan. Nakakatawa rin yung dati, nung nagpe-perform pa ako sa Intramuros, pangalan ng bar Sanctum. Parang... Para siyang yung mga nagpupunta doon, parang hindi naman hippie, pero alam mo yung mga hindi sila yung stereotypical office workers. So, mga artist sila, minsan mga nagte-theater, nagfi-film, nasa ad agency, ganun. Tapos naalala ko may isang gabi, may namita ko pangalan niya si parang Catalina Vodkova, something like that. Tapos binigyan niya akong calling card na parang Embassy of the Czech Republic. Tapos yung forma niya, para siyang naka-loose na pants. Parang hippie yung forma niya. May mga beads pa siya. Tapos cool siya. May inom siya ng pale. Tapos kasalubong ko siya sa Greenbelt a few days later. Galing siya office. So naka-suit siya. As in naka-suit na yung parang yung pang-office. Tapos kinawayan niya ako.
Tapos ako parang mga 2 minutes na para sa okay, na sino to? Ba't ako may kilalang chicks na ano? Tapos biglang nung nilapit niya yung mukha niya, sabi niya, hello. Tapos hindi niya ako tinatawag ng Mike. Tawag niya sa akin, Michael. Hello, Michael. Tapos biglang ako, shit, sino to? Tapos biglang nung nagsalita siya ulit, sabi ko, Czech Republic. Yung hiyari talaga ako na sabi ko, shit, di ko na, nung kailan lagi ko lang kasama yung si Kuya Justin. Hindi ko talaga hindi ko siya na-recognize nung wala siya sa lamin at di nakakap siya. Pero minsan di ba? Actually, minsan kahit hindi magpalit ng itsura ng damit, wag mo lang sila makita ng matagal eh. Pwede mo silang hindi maalala, di ba? Tapos ang nakakatawa sa atin, di ba? Imbis na umamin ka na lang na hindi mo sila naaalala. Magpe-pretend ka na, kamusta ka na nga pala? Parang minsan may nakasalubong akong hindi ko siya maalala. Sabi ko pa, ano na nga yung IG mo? Wala akong IG. Okay. Sige, add na lang kita sa FB. Ano ka ba? Mag-friend tayo sa FB. Oo nga pala. Tapos biglang, saan ka na ba ngayon? Tapos, anong nasaan? Nandun pa rin. Sinabi niya yung office niya. Nung sinabi niya yung work niya, ting! Ayun, okay, naalala na kita. Ang hassle nun, yung pagka, yung hindi ka naman kupal dahil nakalimutan mo lang talaga, pero feeling mo parang pagka nakalimutan mo sila, shit. Hindi nainis ako nung minsan may tumawag sa akin. Ano pa to? Panahon pa ng mga Nokia to eh. Tumawag siya, wala yung number niya sa phone ko. Tapos pagtawag niya, hindi niya sinasabi kung sino siya. Parang, ang sabi lang agad, musta na? Tapos ako, okay naman. Sabi ko, tapos finally, tinanong ko, sino ba to? Tapos ang sagot sa akin, hindi mo ko naaalala, ganyanan na eh, no? Tapos binagsakan ako ng phone. So parang, tayo na, ang ina mo rin, di ba? Ang hirap din kung i-register mo lahat ng boses ng taong nakakasalumuha mo, di ba? Sa akin, parang minsan, huwag ka naman, hindi nagre-revolve yung mundo sa'yo, di ba? Parang possible naman na nakalimutan ka. It's not, hindi siya insult to you. Kunyari ikaw, na yun lang kita na-meet. Let's say, hindi na kita ulit nakita kita 2 years later. Huwag ka magagalit pag hindi kita maalala, di ba? And vice versa, pag hindi mo ako maalala din. Di ba? Parang... Saka kasi dyan, huwag mo masyadong personalin yung buhay. Like yung mga ibang tao, wala masyadong pakialam sa'yo. Kaya, bottom line, hindi ka ganun ka-importante. Kunyari, yung mga hater, hindi sila importante sila. Nakakatuwa sila actually. Kasi, ako nag-enjoy ako sa mga hater. Kasi kahit anong sabi mo, audience pa rin sila eh. Tapos alam mo yun, di ba nakakatuwa yung meron kang hindi kakilala, naggalit sa'yo. Pero nag-effort. Sobrang power yun. Pare. Saka sa amin, yung podcast namin, nagsimula ata yung pag ng algorithm namin. Nung may mga nang-hate na sa'yo. Dahil parang nakipag-debate ako. Parang ang daming hate ko nakuha, tapos nag-reply parang yung tawag doon, engagement. Diba? Tapos doon talaga gumanda yung nagsimula yung namin, yung algorithm namin. Gusto ko yun yung nakikipagsagutan, tapos biglang may makikisingit ng maglalagay ng ingredients ng adobo. May gumagawa dati nun di ba? Parang Pero ako natutuwa ako dyan, yung mga nagliligtas sa akin. Dati ako lang taga-reply ko. Ngayon, minsan nag-aantay na lang ako ng, wait lang natin. Eventually, Antayin natin yung mga magliligtas sa akin. Ililigtas ka na ng mga, mga fans. Yun yung pag yung nasa, yung friend mo nakarinig ng mga naninira sa'yo, tapos wala ka doon, i-defend ka nila, di ba? I love you guys, kasi yun mga followers ng sino man yun? Mahal ko kayo. Kuya Mike, anong best experience mo or best memory mo sa pag-stand-up? Marami. So, kung mag-iisip ka lang, yung unang papasok lang sa isip. Yung unang papasok sa akin yung ang pangalan ng guy na yun si Kuya Bambi pangalan nun eh. Ang totoong pangalan niya Umberto. Tapos pinsan siya ng isang kaibigan namin ni Elsie. So isa yun sa memory ko na yung sinabihan ako na for a brief moment nakalimutan niya na may sakit siya. Yun yung kanina ko. So ako nun, parang ako nun. Sobrang sisi ko na kasi yun mga initial stages ng FB Messenger. Parang na-clear ko siya. Wala akong copy ng message. In fact, kinakwento sa akin nung pinsan niya na friend namin ni Elsie, pangalan nun si Carla. Minessage din siya nung pinsan niya dahil na nagte-thank you na dinala mo yung friend mong comedian. So that's one. Parang for me, yung heartwarming yun. Yung isa namang experience ko na hindi ko rin makalimutan, nag-show ako sa Cebu. Nag-front ako kay Rex Navarrete sa Cebu. Tapos after nun, may friend ako niyaya ako sa bar. Kumbaga nagkanya ng lakad kami after. Pagpasok ko dun sa bar kung saan ako dinala, merong mesa ng mga, siguro I would say, ang edad nila
college, mga 19, early 20s. Pagpasok ko, bigla silang nagpalakpakan kasi galing sila dun sa show. Ganun. So, di ba, parang, Sa'yo na, okay, nakakatawa astig, yan. di ba? Na-recognize Di ba, ka. parang, kuya, yung galing. Ayun. Yung isa, nilibing ko sa bakurang ko. Hindi. Hindi, yung mga hecklers naman, maniwala kayo sa hindi. Hindi kasi conducive to heckling yung set ko eh. Hindi kasi offensive yung material ko eh. So, ang pinaka-experience ko with heckling would be, minsan may hindi nakikinig, merong yung umu-order ng malakas. Pero may nagkaroon na ako, may ma-experience na ako na talagang may nang-away na sa akin during a set. Kasi nilapitan ako. Nagulat ako. Anong ginawa? Parang, hindi, nashock ako eh. Kasi parang, ano to? May lumapit sa akin, maliit na bar lang to sa Malate. Tapos yung may-ari naman, buti alert siya, hinatak niya yung guy na yun. Tapos, pagbaba ako ng, syempre, tapos na yung set ko, doon nag-register sa akin na, tangina, may lumapit sa akin kanina. Tapos, hinahanap ko ngayon. Tapos, nakasalubong ko siya. Tapos, parang, pare, lasing siya eh. Parang nung una, nagsimula siya ng parang striking a conversation tungkol sa jokes ko. Tapos, biglang nung sumagot ako ng maayos, ginanyanan ako, ano, gumanon. So, ginawa ko, nilapit ko yung mukha ko sa mukha niya. Sabi sa kanya, you know what, I don't wanna talk to you. Fuck off. Ganun ko siya. Tapos parang siyang, tapos wala, may nang-awat na naman lang din sa kanya ulit. Tapos naranasan ko na may maingay na babae, sinatap ko siya. Kasi tumatayo siya, lalapit na siya sa akin eh. Tapos nakakatawa, sinatap ko siya, no? Sabi sa kanya, shut up, shut the fuck up. Ganun ko siya, tapos tumigil. Tapos mamaya, nakita ko, may kaaway siyang, may kasagutan siyang lalaki sa labas. Tapos may dumating na taxi, sumakay na siya. Tapos nung maya-maya, yung lalaki yung lumapit sa akin, nagsasorry. Sabi niya, hey, I'm really sorry. She shouldn't have done that, blah, blah, blah. Yun yung pala, asawa niya pala. Asawa niya. Buti nilang, hindi pare, doon ako bilib. Ano sila, foreigner sila. Hindi ko maalala kung anong nationality sila eh. Pero sabi ko, imagine that, yung lalaki, alam niyang mali yung ginawa ng asawa niya. Pinaalis niya yung asawa niya. Pinauwi niya, tapos nag-sorry siya sa akin. Di ba kung ikaw yun, di ba? Kahit mali pa yung asawa mo, ginanon nung ang kakampihan mo yung misis mo eh, di ba? Ito hindi. Pinaalis niya yung girl. Di okay, akala ko tapos na. Kaya yung venue na yun, every Sunday ako doon eh. Kalahin mo the week after, maaga silang nandoon. Tapos pinag-sorry niya yung asawa niya sa akin. Gano'n, ang galing, no? Tapos nakakatawa lang. Tapos hindi siya yung parang, uy, mag-sorry ka. Parang, Mike, my wife just wants to, Tapos, solid si Kuya. solid hanip yung, yun eh. Kasi yung area na yun sa BGC, marami, yan eh. Show namin siya na every Sunday. Lagi kaming merong, may mga ilang foreigners na dumarating. So, isa sila dun sa foreigner na yan. Baga from hater, naging fan mo. Oo, di ba? Ano naman yung most traumatic experience mo sa pag-stand-up? Traumatic. O wala naman? Well, nakaranas ako na kailangan ko mag-stand-up na kamamatay nung tita ko na, may tita ako na, isa yun sa mga favorite tita ko na namatay siya habang natutulog. So, nandun kami lahat sa bahay nung, bahay ng lolo't lola ko eh. Kasi single yung tita kong yun eh. So, nandun ako, hindi ko na siya naantay na sunduin ng ambulance or kung ano man yung magsusundo para sa cremation kasi kailangan ko pumunta ng gig na hindi ko ma-cancel kasi siya may contract siya, event siya talaga. So, parang dun yun parang shit, magpapatawa ako na malungkot ako. Parang, di ba? Parang, tapos hindi siya once lang nangyari. So, kamusta yung set? Actually, hindi siya masyadong maganda sa standards ko. Pero okay naman. Tapos naranasan ko rin yung yung isang tito ko naka-close ko rin. Para siyang nasa ICU. Na parang right before ako sumampa ng stage, hindi na siya okay. Kumbaga, tinawagan ako ni daddy ko to say na, oy, delikado na si mo. Tapos nung nasa stage ako, nagva-vibrate yung phone ko. So ako parang, binabalita. Shit, patay na ba yung Tapos yun, nung pagbaba ko ng stage ulit, nakita ko true enough, daddy ko yung tumatawag. So pagtawag ko, akala ko ang sasabihin, namatay. Hindi, biglang, good news, parang okay siya. Pero namatay din naman siya a few days later. Pero
Alam mo yun, nung moment na yun, parang sabi ko, buti na lang di ka rin namatay right after my set. Kasi parang, di ba, parang... So yeah, yan siguro. Yun ang mga traumatic ko na naiisip ko right now. Hindi siya, well, ayoko gamitin yung word na trauma kasi sabi nga ni Timmy Salomon na comedian natin, yung trauma, minsan mali yung pagkagamit. So ano siya siguro, bad experience. So yun. Kuya, ito naman. Paano yun? Kasi diba, sa buhay naman talaga ng stand-up comedian, kahit lahat ng kilala kong, kahit sa mga international, nangyayari yung nagbobomba. Kumbaga, Oo naman, walang naman meron. Paano mo in-handle emotionally yung mga ganung bagay? Wala, kailangan mo siya i-brush off eh. Basta ang goal ko, pagka yung kunyari not going well yung set ko, ang goal ko lagi is matapos ko siya ng maayos na hindi ako nakitahan ng weakness. Tapos after on, i-analyze mo siya. Pag uwi mo sa bahay, isipin mo, bakit ba mali yung ginawa? Ano bang maling ginawa ko? Kaninong kasalanan? Well, wag naman kaninong kasalanan, pero parang kailangan mong i-evaluate, mag-self-evaluation ka na ano yung, bakit napunta sa ganun. Tipong, kunyari, mali ba yung intro mo? Parang, i-review ko yung setlist ko, yung bang ginamit kong opening joke, weak? Or, hindi ba ako nag-prepare as much? Or may iba ba akong iniisip? So, ang goal mo naman is wag siya maulit eh. Pero of course, mangyayari siya. Minsan kasalanan mo, minsan hindi. So, bottom line, ano ka lang? Minsan, audience kasi talaga eh. Like, minsan yung audience, bastos talaga eh. Parang, wala ka na magagawa pag ganun eh. Kunyari, at saka niya, yung pinasama ko na hindi mo lang market. Diba? Hindi mo market, di ba? Hindi, minsan, it's not na hindi mo market. Wala sila, hindi nila alam paano mag-behave sa show eh. Lalo na nasa bar ka. Kasi 'di ba parang isipin mo minsan bakit yung taong kayang manood ng Into the Woods na play, kaya nilang manood nun, or kahit anong play for that matter, or kahit anong sine, bakit kaya nilang panoorin yun ng 2 oras nang hindi nag-iingay? Pero pagpunta nila sa live na palabas, mapabanda pa yan, comedian, poet, parang ba't okay lang sa kanila mag-ingay pag ganun? Ako, ang theory ko dyan. Ano yun? Alak. Kasi may alak sa amin. Hindi, ako ang theory ko lang dyan talaga is yung awareness na... Kasi naalala ko, hindi ko maalala sinong performer to na Pilipino na sabi niya, parang sa London daw yun eh. Yun daw mga mesa dun sa pinagpe-performer niya, may nakalagay na parang mukha siyang menu. Pero nakasulat kung paano ka mag-behave sa show. Kumbaga nakalagay, huwag kayong mag-usap, kumbaga nakalagay na huwag kayong mag-video nang hindi nagpapaalam. So merong parang guidelines. Like recently nanood ako ng Empire Strikes Back sa Soler, yung may orchestra. So right before the show, nagsalita yung conductor si Gerard Salonga. Parang sinabi niya na enjoy nyo lang, pwede kayo mag-cheer, pwede kayong magpalakpak. Kumbaga parang tinuro niya kung paano i-enjoy yung gagawin nila. So naisip ko tuloy, gagawin rin nga namin yan pag may stand-up na... Kasi minsan makaka-encounter ka naman ng audience na hindi niya alam na pwede pala siyang tumawa ng malakas. Kasi first time niya manood ng stand-up na live. Parang okay lang, maglagay lang, mag-ano lang dyan sa entrance, maglagay lang ng mga rules pag may performance. Pwede. Ginawa ko dati yun eh. Naglagay ako ng poster ng kung ano yung na okay naman. Kasi hindi ko kasi mahirap dito talaga yung inuman eh. Medyo minsan pagka nag-inuman pagka na. Medyo wala lang, diba? wala na yung control eh. Minsan, pagka Saka iba-ibang magandang topic yan. Dapat mag-guess ka ng mga iba't ibang klaseng manginginom. Na parang, sino ba mga manginginom quiet dito? Quiet lang ako pag lasing. Tapos diba? lasing na siya dapat pag in-interview. Wala pa wala pa tayong interview na lasing. Interview ka ng lasing. Interviewin ko. Lasingin mo si Elsie, pare. Kuya, naman, ganito. Sa tingin mo, yung pag-stand-up mo, hanggang kailan mo siya gagawin? Talagang buong buhay mo na siya? O sa tingin mo, parang maglalagay ka lang ng, para kunyari si Quentin Tarantino, na parang, di ba siya, naglagay lang siya, maka 10 ba? Pag naka-10 na siya, hindi na siya gagawa ulit ng pelikula. May ganun ka ba? Hindi, actually, right now, parang yung timeline ko is gusto kong abutin yung 25th year.
Oo. Parang feeling ko pagka nag 25 years na ako, parang hindi naman sa maglalaylo ako, pero parang mas ano. Oo, hindi Well, na yung actually right now, medyo I would consider na hindi na ako as active as I used to be. hindi pa active yung mga parang nasa 3 to 4 times ka ata. Hindi, mas madalas ako mag-perform pa Hindi, na yun lang yan ulit kasi ginanahan ako eh. Pero siguro pag naabot ko yung 25th year mark ko, baka tipong once a month mo na lang ako makikita, gano'n. Or hindi ko alam. Hindi ko rin masagot eh. No. Kasi nag-iiba yung ano ko rin eh. Yung maganda doon, yung kung ganun man ang maging route mo, pwede yung parang mag-mentorship na lang dito, di ba? Mas Oh, pwede naman. Kasi yun naman ang ginagawa ko actually pag yung Tuesday saka Friday eh. So, Ano lang, medyo controversial mga taga-taga tayo ni dito. Sa mga mentor mo, may mga favorite students ka ba dito? actually, kung ayaw mo sagutin. hindi. Actually, ang kumbaga, among dun sa mga nakakasabay ko sa dati Tuesday ngayon Friday, si Timmy yung mahilig magpaturo eh. Ay, oo. Mahilig magpaturo si Timmy. Saka active na active si Timmy Active dito. siya. Mahilig siya minsan madaling araw, sesendan niya ako ng summary nung sinusulat niya. Tapos magbabatuhan kami. Ganon. Actually, sobrang talino ni Timmy. Matalino kasi si Timmy. Nagulat nga ako nung nagpintuhan kami ni kailan about sa si Timmy he's a licensed psychologist. Yun nga, oo. Tapos siya, UN, para may training siya about paano maging mediator. So maano siya Oh, talaga. nagpintuhan kami nung kailan, nagulat ako, ganito pala mga topic ang mga gusto niya. Sa siya pare, pumasa siya sa pwede sana siya naging Philippine Science eh. Ganun. Yung one of those times na magkakasama kami sa kotse. Interviewin ko rin si Tim. Interviewin mo. Kwento niya. Ano sabi yun, niya, ano po si Tim, isa sa comedians dito sa Tiny na ano. Kadalasan kasi yung mga jokes niya, talaga mga sobrang yung ano siya parang kalye, tsaka yung mga sobrang yung dark na activism brutal, din, ganun. Di ba? Yung ginagamit niya yun. Minsan nag-activism Ginagamit niya yung humor as a tool for yung about activism, yung mga cause niya, di ba? Ako kasi ginagamit ko na siyang tool para sa kagaguhan, pero may market for that eh. Yun lang naman ang ko dyan, yung sa 22 years ko sa stand-up, yun lang naman yung naisip ko eh, na lahat ng klase ng comedy, lahat ng klase ng performance, may market siya. At sa akin is, panoorin mo yung gusto mo. Panoorin mo rin yung ayaw mo bago mo sabihin na ayaw mo siya. Kasi paano mo masasabing ayaw mo? Di ba? Daming ganyan. Kaya hindi ako nakikinig sa review ng movie. Actually, kunyari sabihin mo sa akin na pangit yung movie, lalo ko siya mapanoorin. So, baga Ako yun parang, naman ako minsan nag-check muna ako ng review bago ko panoorin. Kasi ayoko masayang yung oras ko. Ako naman, yes. Pero okay din naman yun. Pero yun nga, parang iba pa rin yung kunyari, iba pa rin yung try mo muna yung, kunyari, yung resto. May nagsabi, pangit yan. Kumbaga, kung wala naman mawawala sa'yo, di try mo muna, di ba? Kuya, punta tayo sa kasiyahan. Saan mo nakukuha ang saya? Pag may, kasiyahan. Mahirap sagutin yan. Try mo. Kasiyahan. Wala, mababaw yung ko eh. Like ako, kunyari, pupunta akong Baguio mag-isa, sumasaya ako nun. Masaya naman yun. Yun. Yun ang mga trip ko lately. Maalis ako mag-isa. Rin, siguro iba, natin, i-categorize natin. Kunyari, nakita ko na yung comedian na tinuturuan ko, maganda yung set niya. Yun, okay yun. Di ba? Parang, yung galing, di ba? Or kunyari, minsan may magbabalita sa akin na dati kong katrabaho, kunyari, let's say, like dati, yung isang kaibigan ko na-approve yung US visa niya dahil may gig siya sa States. Nagsha-show band. So, naalala ko, tumawag pa siya sa akin. Tapos parang ako, in my head, hindi mo naman kailangan tumawag sa akin. Pero, na-appreciate ko siya. At the same time, natuwa ako na matutuloy siya. So, iba-iba eh. Depende. Pero nakakatuwa kasi hindi materialistic at yung wala. Hindi ka naman temporary. Simpleng bagay. Kasi feeling ko yun yung napaka-importante dapat mahanap mo yung mga kasiyahan sa mga maliliit na bagay kasi yun yung lagi nandyan. Kunyari, tatanungin ko si Mel, mataas ba sales natin ngayon? Okay. Or kunyari, may ibang araw, lalagari ako, may show ako dito, may show ako sa malapit. So, nakakatuwa siya. Actually, minsan pag pagod ka sa bagay na passionate ka, masaya kang uuwi. Pagka yung mapapagod ka mamaya. Yung pagod ka pero parang totoo. Saya. Parang musikero ko ngayong araw. Diba? Parang na-fulfill ko yung purpose ko. Ganun. Bilang di ba? Parang
Yung kuya, kung pupunta tayo doon, ano yung para sa'yo, ano yung purpose mo dito sa mundo? Yung purpose ko dito sa mundo is gawin yung to the best of my abilities ko. Ano yung, like ngayon, nagsa-stand up ako, nagtatrabaho ako sa isang TV network. So, kung ano man yung trabaho ko professionally, kung ano yung mga hobbies ko, for example, basta kailangan magawa ko siya ng maayos. So, yun yung purpose nun. Wala akong mga divine, na the greater good. Basta maging best version ka of Yung yourself. sarili mo, Oo, di ba? Nandun yung namin. Yan ang epic life para Di ba? sa Kumbaga parang ma-maximize mo ba kung sino ka? maximize mo kung sino ka. Basta wala kang inaabala dapat. Wala kang inaapakan para ka maging successful or kung ano man yung definition mo of success. Yung ko sinasabi na parang meron tayo nung freedom talaga. Like, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin as long as hindi mo tinatapakan yung freedom ng iba. Totoo. Nalala ko yun May teacher akong naglo-law school nun Parang ang title ang subject namin, Philippine Government. Tapos parang hindi ko maalala basta may line siya na your right ends when the rights of others begin. Something like that. So, Kuya, punta naman tayo kunyari sa last few questions na rin. sige. Kuya, kung meron kang sa experience mo sa pamumuhay dito sa mundo na matagal-tagal na panahon na rin, para sa'yo, ano yung mga rules to live by for a good life? Pucha, matindi yan Rules to live by. Well, siguro kasama na dun yung yung wala kang inaagrabyado. At the same time, huwag mo ko-compare yung sarili mo sa iba. Saka may sarili kang timeline di ba? Huwag kang mape-pressure sa time ng iba. Huwag kang mape-pressure sa time ng iba. Hirap yan, lalo na sa amin, sa edad namin. Kaya gusto ko yung sa motorsports, yung sa rally, hindi naman sila nag-uunahan Nagpapabilisan sila ng oras. So, siya, parang in a way, parang na-amusing ba siya na nakikipag-unahan ka pero hindi siya yung straight up na parang sa mga Formula 1 na talagang visually nag-uunahan kayo. Ito yung parang, oras yung ito parang pare-pareho yung dadaanan tong route na to, pabilisan kayo. Parang ganun. So yun, siguro yan, isa yun sa mga rules ko, medyo masama pakinggan pero practitioner ako ng minding your own business. Yeah. Parang mind your own business, maging mindful ka. Tipong kunyari pag nasa pag nasa reunion ka, wag mong tatanungin yung kamag-anak mong alam mong walang asawa kung kailan siya mag-aasawa. Ako medyo kupal ako sa mga. Or kunyari ako yung ganun I'm the person who asked ikaw ba yun? the irritating questions and the hard questions. Pero parang out of care naman. Ganun. Ako, Carino. Pinsan ko, nadali ko sa kanya, kakatanong ko sa kanya, ngayon gusto niya na mag-anak Joke lang. Pero lang yan kumbaga wala siguro wag ka maging irritant to someone, parang gano'n. Kasi may mga tao talaga na naturally irritating sila whether sinasadya nila or hindi. Or naturally troublemaker sila kahit saan sila magpunta, nagkakaletsi-letsi yung mga bagay-bagay. So ganun lang parang mind your own business. Yung pace mo, wag mong papaapekto yung timeline mo sa bagay-bagay, huwag kang maapektuhan pag kunyari yung isang tropa mo nag-asawa na or yung isang tropa mo na-promote. Ako sa totoo lang, saya-saya ko pagka yung nagkakapamilya yung mga anak, yung mga tropa ko, tas ang saya-saya nila sa buhay nila. Like, pag tinitignan ko lang sila, meron akong best friend na may dalawa na siyang anak. Tutuwa ka na. Pag nasa kanila ako, tas nakikita diba? kong yung kunyari, hirap na hirap siyang hinahabol niya yung anak niya, tas ina-obserbahan ko lang sila, pinapanood ko lang sila. Saya ko para sa kanila. Actually ako gusto ko nung may batang makulit sa kunyari sa party. Minsan nga ni-encourage ko silang gumawa ng kagaguhan Kunyari, ikaw yung cool tito pag gagana. Gusto ko dati dumating yung time na girlfriend pa ng kuya ko yung asawa niya. Dumating si girlfriend niya kasama yung pamangkin na bata. Nandun ako sa sala, ini-istorbo ako. Well, okay lang naman sa akin pero parang alam ko yung kuya ko nag-aayos sa mga toy collector yung kuya ko
ginawa ko, inakyat ko yung bata sa kwarto. May bisita ka. O yan, tingnan mo yung mga laruan. Kita ko yung Tapos pinagtripan. mamaya, tipong ginagalaw-galaw na yun. Tapos yung kapatid ko, sandali. Kung galawin yan. Pinagtripan mo yung kuya mo. Ina ka, ha? Ako, kuya ko, sobrang collector din dati. Siya yung mahilig mag-assemble naman. Ako, taga-sira. Ay, sorry. Sabi mo, balik tayo dun sa yung nagpapasaya sa akin. Hindi ko lang kung salbahe ba ako. One time yung isang comedian ko, si Ricky, nalasing siya sa isang event Ricky, namin. Tapos tinutulungan ko naman siya, pero at the same time, tinatawanan ko siya. Kasi first time ko siya nakita kinailangan akayin. Tapos, ito nakakatawa. Ang umakay talaga sa kanya, si Joey saka si Carlos, yung isang tropa ko. Habang inaakay siya, matawa-tawa lang ako. Tapos finally, kinuhanan namin siya ng Grab. Tapos tayo na the next day, si Ricky nagpapasalamat sa akin. Uy, Barry, salamat, tinulungan mo ako. Kasi hindi mo ko iniwanan. Tapos parang later, explain ko sa niya, Sira, ang tumulong sa'yo, tumatawa lang. Kaya pala boses mo yung naalala ko. Pero doon babalik kung kaya mong tawanan yung mga simpleng bagay talaga naman masaya talaga. Parang si Tio Bray, kasama ko siya sa Baguio parang nung time na mayroon siyang sinusundan na diet of some sort. Tapos mamaya, ang sakit na nung paa niya. Nagpa-fasting kasi siya. Nagpa-fasting siya ng nasobrahan, I guess. Parang bumagsak yata yung potassium niya. So, hindi siya makagalaw. Hindi niya magalaw yung paa niya. Delikado yun. Tapos, hypokalemia. Nalala ko, tumawag ako yung sister-in-law, doktor. Tawag ako, sabi ko, yung kasama ko dito, hindi niya magalaw yung paa niya. Tapos parang dalhin nyo na yun sa ER. Tapos okay lang naman. Parang hindi ko alam anong ginawa ni Chubray. Bumili yata siya ng mga pang-hydrate or what. Pero kasama yun, pag tropa kayo, di ba? Serious yun, pero pinagtatawanan mo di ba? Uy nga kuya, may tanong lang ako dyan. Kasi ako yung tipo ng tao nga na minsan sa mga inappropriate. Ako yung tumatawa pag may nasa burol. Katulad ka rin ako, masabi yung binanggit mo kanina, nung kinakabahan ka na pa yung sinabi mo na, nung nag-stand up ka, tapos baka patay na yun. Natawa ako. Tapos hindi ko mapigilan kasi parang natatawa talaga ako. Kasi parang... Hindi ako naalala ko lang bigla. Nagkaroon ako ng show nun na dahil hindi ako familiar dun sa venue, umuo ako kaagad. Parang parang yung venue malapit siya sa Alabang. Tapos, ang sabi sa akin nung nagbo-book, Ayala Alabang crowd. So, naman na-excite ako, okay yan, kaya ko yan. Biglang hindi pagdating ko dun sa mall na yun, hindi ko na lang sasabihin ko anong mall siya. Hindi naman to Ayala Alabang crowd. So, alam mo yung habang nagsiset ako dun sa, para siyang yung itsura ng venue, para siyang activity center ng Glorieta. Sa mall. Habang nagsiset ako, natatanaw ko yung road manager ko saka yung organizer ng event na obviously nagtatalo na parang gumaganon-ganon yung organizer. Ano ba yung parang feeling ko sabi, ano ba yung dinala mo dito? Ba't ganyan? Tapos ako the whole time, habang nagsiset ako ng mga jokes na hindi naiintindihan ng mga audience kasi hindi sila yung market ko. At the same time, parang year 3 ko pa lang yata yun, year 2. Titignan ko, saan ba dito yung daan palabas? Na sabi ko, kailangan right after ko makababa ng stage. Baka na ako, baka magulpi ako dito. Kuya, ito, last question na. Sige. Tawag dito. Isa ka sa mga nagsimula talaga ng stand-up comedian dito at saka yung naging impact mo rin kasi talaga ngayon kumbaga hindi naman ikaw na ikaw pero actually, kayo yung batch nyo talaga yung talaga nagsimula ng yung brand of comedy na yung kung ano man yung meron ngayon. Kasi yan nauso to nung actually yung stand-up comedy existing na yan a long time ago sa Philippines. Matagal. Pork Chop Duo Sina Pork Chop, sina Gary Leasing, sina Ma'am Tessa Gary Tomas, Leasing, sina Mitch Valdez. Hindi, pero yung certain brand John Santos. Din sa... Kasi eventually nauso naman to nung lumitaw si Rex Navarrete. So parang in a way pioneer si Rex ng pioneer siya itong version ng stand-up na to. Ano ba tawag sa ganyang version? Ako ang tawag ko lang sa kanya point of view or observational. So nauso yan nung nag-viral yung yung Marites and the Super Friends, yung nag-viral sa email. So para mga bandang 2000. Tapos ako nung nag-start ako ng 2003, ang kasabay ko lang naman nun na active sa Pilipinas si Tim Tayag.
So if pumunta ka sa Wikipedia ni Tim Tayag, talagang ano rin talaga siya. Instrumental din yung pagdating ni Tim dito ng bandang ano siya, late 2000, parang 2001 yata si Tim dito. Tapos si Ayun. Alan Manalo din. So parang tatlo lang kami nung Oo. first few years ko eh. Ayun nga. Yun nga kasi, yun nga, nakita nyo na yung impact na nagawa nyo. Tsaka ngayon, I mean, sa buong Manila talaga, buhay na ang Hindi, actually, ano stand-up lang yan. comedy. Parang eh. ako, in a way, para sa akin, ano ka lang eh. Parang nagtinuro mo lang yung daan. Oh, instrumento nga lang. Parang isa ka sa nag-pave ng way. Pero ano nga, marami nang dami gagaling ngayon. dami. Ayun nga kuya, para sa'yo, ano pala yung mensahe mo? Sa mga kunyari, ilagay natin in 100 years. Tapos siguro wala na tayo na. Kasi 100. Wala na, hindi Oo. ko na inisip yan. Wala Tapos na nagkataon lang may manonood 100 ng podcast natin. Okay. Ano mensahe mo sa mga current stand-up comedians? Ano na lang kayo, mag-focus kayo sa wag niyo i-quit yung day job niyo. Walang pera. Hindi, sorry. Seriously, wala na, gawin mo siya kasi gusto mo siyang gawin. Medyo selfish siya pakinggan, pero wala, at the end of the day, wala naman tayong ginagawa na hindi natin gusto eh. Well, of course, may mga essentials, like kailangan mo magbayad ng bill ng Meralco, kailangan mong magbayad ng renta, kung wala kang bayad, kailangan mo bumili ng gasolina. Pero alisin mo yung kailangan mo kumain. Pero yung otherwise, dapat kung ano man yung ginagawa mo, nagpa-podcast ka, kumakanta, nagpo-poetry, nagsa-stand-up, kung ano man, dapat ginagawa mo yun kasi gusto mo siyang gawin and not because naghahanap ka ng validation na hindi mo makuha dahil hindi ka believe sa sarili mo. Something like that. Tsaka ano rin kasi kahit nakukuha mo naman yung validation hanggat hindi mo rin namimit kung ano man yung hinahabol mo, hindi ka rin masasaya. Kailangan ano ba yun? Paano ba yun? Favorite to sabihin ni daddy ko sa amin eh, count your blessings. So, kung ano yung meron ka, just be happy, 'di ba? Hindi mo kailangan hindi mo kailangan mang-away ng ibang tao or yun lang. Kuya Mike, maraming salamat sa oras. Sa Oo naman. Thank you.